Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2526. Siyempre, hindi ipinaalam ang taong nagbigay ng bounty mission. Sa sandaling lumitaw ang misyon, nagpadala ito ng mga shockwave sa buong Western Underworld. May nangahas talagang humarap sa isang sagradong bulwagan. Iyon ay ang Hall of Evil noon. Sa isang iglap, sumabog ang 12-dosenang mga kuta na nagbigay ng mga bounty mission sa buong Western Underworld. Ang mga nilalaman ng bounty mission ay mabilis na kumalat sa buong madilim na underworld sa kanluran. Banal na si Asterisk T. Tingnan ang bounty mission na ito. Wow! Atake at patayin ang Hall of Evil. 100,000 para sa pagkasugat ng isa, at 1,000,000 para sa pagpatay ng isa. Ang pagpatay sa isang ilang sugo ay habang ang buhay ni Evil God Votico ay hindi hihigit sa 500,000,000. Baliw! Sino ang pinupuntirya ang Hall of Evil? Napakalaking halaga ng pera, nako. Isang grupo ng mga assassin ang nakatayo sa harap ng bounty mission wall ng isang tiyak na moog na hindi makapaniwala ng mga ekspresyon. Ito ay isang underground bounty mission stronghold sa Senador Dona na matatagpuan sa isang inabandonang underground factory at subway station platform. Ang buong underground factory at subway station ay ginawang isang lugar kung saan nagtitipon ang mga assassin at iba pang mga karakter ng lahat ng uri. Ito ay parang isang maliit na bahay na humarap sa dilim. Sa abot ng aking paningin, may mga siksik ang nakapartition na mga silid at mga lugar na tila masikip at marumi. Maraming gaskosan ang nagmamakaawa sa mga pasilyo, na puno ng mga basura at tumitili ng mga daga. Siyempre, nagmamadali ang mga mukhang mabangis na assassin na may tato. Ang mga tao dito ay iniwan ng mundong ito. Hindi nila makita ang liwanag o mabuhay sa labas ng mundo, kaya maaari lamang silang magtago sa ilalim ng lupa. Iyon ay dahil ang lugar na ito ay hindi kontrolado ng labas ng mundo at may sarili nitong mga patakaran ng kaligtasan. Sa sandaling ito, ang itim na electronic screen ng bounty mission wall ay binaha ng isang maliwanag na pulang bagong gawain. Ito ang misyon na inilathala ng Fennel na paulit-ulit na kumikislap. Ang halaga ng bounty sa ginto ay pansamantalang itinakda sa $100,000,000, ang pinakakapakipakinabang na bounty mission sa kasaysayan. Ang mga assassin na nakatipon sa paligid ay tinitigan ito ng may dugong mga mata. Pagkatapos ng ilang sulyap, marami na ang kumilos. $100,000,000. $100,000 para lang masaktan ng isa. Sa isang iglap, ang karamihan sa mga assassin ng underground bounty stronghold na ito ay nagsimulang lumipat. Mabilis ding nakarating ang balita sa opisina ng boss nitong underground bounty stronghold. Isang sexy at halos walang suot na babae ang nagmamadaling pumasok sa isang marangyang suite na naka-high heels. Ito ang opisina ng boss ng bounty stronghold sa pinakaloob na bahagi ng underground factory na protektado ng 12 makapangyarihang mga alagad ng assassin sa pintuan. Sumugod ang babae at sumigaw, "Mr. Kuka, may problema." May isang mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng marangya at maraming tato sa leeg at braso. Sa sandaling ito, humihit-hit siya ng tabako. Nakipag-close siya sa pinakamamahal niyang babae. Nang makita ang babaeng sekretarya na pumasok, malamig siyang sumigaw, "Jillian, bakit ka natatarante?" Sinulyapan ng sekretarya ang babaeng nakaupo sa nilalaman ng kanyang amo at nagmamadaling sinabi, "Isang bagong bounty mission ang inilabas." Anong masama doon? Ikinaway ni Kuka ang kanyang kamay at bumuga ng isang buga ng tabako. Nagmamadaling sinabi ni Jillian, "Boss, ito ay isang bounty mission na $100,000,000. Ano? Nagulat si Kuka at tumayo mula sa kanyang upuan. Agad niyang binuksan ang kanyang computer at sinipat ang laman ng misyon. Na may pagtataka, bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga, isang bounty laban sa Hall of Evil. Maaari ba nating malaman ang taong nag-post ng misyon? Napatulala si Kuka. Malaking bagay ito. Umiling ang babae at sinabing, inilabas ng kabilang partido ang misyon sa pamamagitan ng panloob na mga channel. Wala kaming paraan para malaman ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ngayon, ang mga assassin squad mula sa 6 na dibisyon ay lumabas na sa misyon. Smack! Hinampis ni Kuka ang mesa sa gulat at sumigaw, ang mga assassin squad mula sa 6 na dibisyon ay pupunta sa misyon na ito. Tumango ang babae at sinabing, "Oo." Biglang, isang elektron-ikong boses ng babae ang narinig na nagbo-broadcast mula sa labas. Ang assassin number 57 ng Senador Dona Underground Bounty Division ay malubhang nasugatan ang isang miyembro ng Hall of Evil at nakatanggap ng bounty reward na $100,000. Pagkatapos noon, bago pa makapag-react si Kuka, sumunod na ang isa pang broadcast.
Ang assassin number 17 ng Goldford Underground Bounty Division ay pumatay sa isang senior member ng Hall of Evil at nakatanggap ng bounty reward na ₱1,000,000. Bang! Napabalikwa si Cooke sa kanyang upuan at sinabing, "Nako, masama ito." Kabanata 2527. Sino nga ba ang nagtatarget sa isang sagradong bulwagan sa likod ng mga eksena? Iyon ang Hall of Evil para sa langit. Ito ay isang matandang customer ng underground bounty trade. Ngayon, ang Hall of Evil ay talagang naging target ng bounty sa mga mata ng iba, na sapat na para magkaroon ng buong Western Underground Bounty Market. Mukhang kinakabahan si Cooke at mabilis na nag-dial ng isang misteryosong numero gamit ang kanyang satellite phone. Matapos makonekta ang tawag, isang mahinang boses ng babae na may bahid ng kalungkutan ang nagmula sa kabilang linya. "Cooke, bakit mo ako tinatawag ng ganitong oras? Nakumpleto na ba ang bounty mission na inisyo kanina?" Pawis na pawis si Cooke dahil sa pagkabalisa at sinabing, "Envoy Evelyn, something is wrong." Sa kabilang dulo ng telepono, mataimtim na sinabi ng mahinang boses ng babae, "Ano ang mali?" Mabilis na sinabi ni Cooke, "Ito ay isang bounty mission. May naglabas ng bagong bounty mission sa pamamagitan ng internal channel laban sa Hall of Evil." "Oh, ganun ba? Mukhang kawili-wili iyon." Sa kabilang dulo ng telepono, ang tono ni Envoy Evelyn ay parang nakaka-relax at may kumpiyansa, mapang-akit. Sabi niya, "May naglalakas loob talaga na maglabas ng bounty mission laban sa Hall of Evil. Sabihin mo sa akin ang mga detalye." Sagot ni Cooke quickly, "Envoy Evelyn, ang bounty mission ay napaka-shocking at ganap na nakatutok sa Hall of Evil. Ang paunang halaga ng bounty ay umabot na ngayon sa $100,000,000. Ang misyon ay nahahati sa 4 na antas, 100,000 para sa pagkasugat ng isang tao, 1,000,000 para sa pagpatay sa isa, 10,000,000 para sa pagpatay sa isang sugo, at 500,000,000 para sa pagpatay sa Evil God Voteko." Napabuntong hininga si Evelyn at seryosong sinabi, "Anong sabi mo? Isang bounty na halaga na 100,000,000. Isa pang 500,000,000 para sa pagpatay sa ating paningin. Sino ang nagbigay ng misyong ito? Baliw ba sila? Ano ang sinusubukang gawin ng taong nasa likod ng mga eksena? Gusto ba nilang magsimula ng digmaan sa Hall of Evil?" Puno ng gulat at galit si Evelyn sa mga sandaling ito. Kasalukuyan siyang nasa bulwagan ng isang pribadong mamahaling asyenda at tamad na nakahiga sa sofa, nag-e-enjoy sa masahe ng isang lalaking katulong. Sa sandaling ito, napaupo siya mula sa sofa sa gulat, at nahulog ang tuwalya sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya alintana ang kanyang magandang figure na makita ng mga katulong sa bulwagan. Puno rin ng malamig na pawis si Cooke, sinasabi niya, "Lord Envoy, hindi namin alam kung sino ang naglagay ng bounty mission. Ang kabilang partido ay inayos ito sa pamamagitan ng isang panloob na channel. Tulad ng alam mo, ang mga patakaran ng underground bounty market ay nagsasaad na ang mga kuta ay walang karapatang malaman ang mga detalye ng mga employer. Ang punong tanggapan lamang ang may access sa impormasyon iyon. Kahit na noon, tanging may 3S level na saklaw ng saklaw ang makaka-access sa impormasyon, na siyang 3 tagapagtatag." Sa kabilang banda, naisuot na ni Evelyn ang kanyang jacket at malamig na nagtanong, "Gaano na katagal ang nakalipas mula nang ilabas ang misyon?" "Lord Envoy, mahigit 10 minuto na. Ang bounty system dito ay nagsimula na mag-issue ng mga reward." Detalyadong sagot ni Cooke. Nangangahulugan ito na may nagsagawa ng misyon. Hindi tanga si Evelyn. Naiintindihan na niya mula nang marinig ang iba pang antas ng bounty mission at ang halaga ng reward. Isa itong malaking krisis para sa Hall of Evil. Sa napakataas na bounty, tiyak na mayroong hindi mabilang na mga assassin na gumagala sa underground market na sunod-sunod na aatake at papatayin ang Hall of Evil. Ito ang nakikita tukso para sa mga desperado na iyon. Natarante si Evelyn at mabilis na sinabi, "Cooke, gaano man ang halaga nito, alamin kung sino ang nasa likod ng bounty mission." Ang mga naglalakas loob na puntiryahin ang Hall of Evil ay wala sa kanilang kaibtsuran. Kabanata 2528. Halos mabaliw si Cooke. Paano siya dapat mag-imbestiga? Ang kanyang antas ng tungkulin ay hindi sapat. Bukod dito, agad na naisip ni Cooke ang natitirang 11 sagradong bulwagan nang maisip niya kung sino ang may napakalaking lakas ng loob at maiwasan ang pananalapi upang i-target ang Hall of Evil tulad nito. Kaya, nauutol na lamang si Cooke, "Lord Evelyn, kaya kung subukan ang aking makakaya, ngunit hindi sapat ang aking tungkulin para gampanan ko ang gawaing ito." May gusto pang sabihin si Evelyn nang biglang tumunog ang alarm ng manor. May mga ingay na nag-aaway sa labas at nagliliyab na apoy. Boom! 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 Mahigit 12 cannonball ang nahulog na parang mga paputok mula sa himpapawid papunta sa manor. Agad silang nagpasabog ng malalakas na pagsabog. Dagatatat, agad naman itong sinundan ng mabilis na putok ng baril.
Natarante si Evelyn, at nagsilabasan ang mga gwardya sa bulwagan habang sumisigaw, "Panginoong Sugo, tayo na." Ito ang mga bounty hunters. Nagmamadali silang pumasok. Ano? Napatulala si Evelyn. Gaano katagal na? Paano nahanap ng mga taong ito ang kanyang asyenda at handang patayin siya para mangolekta ng gantimpala? 10 milyong dolyar. Siya ay isang walking vault ng 10 milyong dolyar. F***sake. Nagmura si Evelyn at ibinaba ang telepono. Sinundan niya ang mga gwardya at mabilis na tumakbo sa escape passage sa manor. Hindi nagtagal, nasusunog ang buong manor. Isang grupo ng mga armadong mamamatay tao ang nakatayo sa bawat sulok ng manor, naghahanap ng mga miyembro ng Hall of Evil. Sa kasamaang palad, maliban sa kanilang mga inutil na gwardya, lahat ng mahahalagang tao ay tumakas. F***sake. Mabilis talaga silang tumakbo. Bob, pumunta tayo sa susunod na lugar. Hindi namin maaaring hayaan ang club ni George na makuha ang unang pagpatay. Tama. Bilasan natin sa susunod na lugar. Sabay-sabay na tinungo ng grupong ito ng mga tao ang susunod na venue. Tama iyon. Ang mga bounty hunters na ito ay bumuo ng mga team para pumatay ng mahahalagang figure ng Hall of Evil, at sila ay nakikipagkompetensya sa isa't isa. Ang dahilan ng paggawa nito ay upang mapataas ang reputasyon ng kanilang club sa underground bounty market. Pagkatapos ng lahat, ang mga pangkat na ito ay tumatanggap ng mga pribadong misyon. Kung mas mataas ang rango, maraming misyon sa pagganap na magtatrabaho ng mas maraming pera. Ito ang napakalaking lakas at sumusuri ng underground bounty market. Kasabay nito, na-update ang bounty mission sa mga bounty venue sa buong mundo na may dagdag na kondisyon at halaga ng reward. Ang unang taong pumatay sa isang dakilang sugo ng Hall of Evil ay makakatanggap ng karagdagang gantimpala na 10 milyong dolyar. Kaagad, na-trigger ang isang walang uliran na kaguluhan sa buong Western Underground Bounty Venue. Dumagsa ang sunod-sunod na club. Ang kanilang mga target ay lumipat mula sa mga menor de edad na karakter hanggang sa mga dakilang sugo at iba pang mahahalagang figure. Sa gabing ito, naranasan ng buong Hall of Evil ang pinakamalaking krisis sa kasaysayan. Agad na tumakas ang mga dakilang sugo ng iba't ibang sangay nang marinig ang mga alingaw-ngaw. Sa ilang sandali, ang Hall of Evil ay naging isang gumagalaw na vault sa mga mata ng mga underground bounty hunters sa buong Western world. Sumiklab ang mga away sa lahat ng dako. Sa gabing ito, ang Hall of Evil ay biktima. Ang evil god na si Votico, na nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat sa kanyang base camp, ay galit na galit nang malaman niya ang balita. F***sake. Damn Apollo. Dapat si Apollo yun. Siya lang ang maglalakas loob na gawin ito. Damn it. Kabanata 2529. Si Votico ay nakaupo sa isang pool ng asul na likido sa kanyang base camp, nagpapagaling. Puno ng nakakatakot na sugat ang kanyang katawan, na ang ilan ay tumambad pa sa kanyang buto. Bukod dito, malubhang nasugatan din ang mukha ni Votico. Wala na ang gwapo at sakit-akit niyang anyo. Dahil sa mga sugat na ito, lalo pang nakakatakot at masama si Votico. Ilang dakilang sugo at maitim na anghel ang nakatayo sa tabi niya, pati na rin ang mga palaban na hellhounds. Ang mga sugo ay mukhang medyo magulo sa sandaling ito. Ilan sa kanila ang nakatakas pabalik dito mula sa kani-kanilang mga nasasakupan. Ang mga bounty hunters sa labas ay nabaliw. Para sa gantimpala, naglakas loob pa silang sundan ang mga dakilang sugo ng Hall of Evil. Ang mas nakakatakot, ang mga bounty hunters na iyon ay bumuo din ng mga maliliit na club at nagsimula ng isang kompetisyon. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa mapahamak na misyon na iyon at mataas na gantimpala. Ang reward pool ay unti-unting tumataas. Bukod dito, hinati pa ng bounty mission ang mga envoy at dark angel sa iba pang antas na may iba pang bounty. Ito ay malinaw na nilayon upang sirain ang Hall of Evil. Ito lang ang hamon na hinarap ng isa sa 12 Diyos mula nang itatag ang Western Underworld. Puno ng galit si Votico habang tinitingnan ang bounty mission na ipinakita sa kanyang harapan. Ang kanyang bounty ay talagang kasing taas ng 500 milyong dolyar. Hahaha, ngumisi si Votico. Tumingin sa dami ng pabuya, dinilaan ang kanyang tuyong labi, at mabangis na sinabi, "Natatakot ako na kakaunti lang ang iniisip nila tungkol sa pagsira sa Hall of Evil. Ilabas ang aking evil god order at sabihin sa lahat na itigil ang lahat ng aktibidad sa labas ng mundo. Babalik ang lahat sa kanilang base camp at manatiling nakabantay. Hindi ako naniniwala na ang mga mapahamak na bounty hunters ay nang-ahas na salakayin ang base camp ng evil god Votico." Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita si Votico, isang gwardya mula sa Hall of Evil ang sumugod sa pawang puno ng dugo. Lumuhad siya sa lupa nang may malakas na kabog at sumigaw sa kanyang huling lakas, "Panginoong Evil God, masama ito." Inatake ng mga taong iyon ang ikapitong base. Masyadong marami sila. Ang ikapitong base ay ganap na nabura.
Nang katatapos lang magsalita ng dagwang gwardya na ito, isang hilera ng malalaking pulang letra ang biglang lumitaw sa electronic screen na nagpapakita ng progreso ng bounty mission. Kasabay nito, ang pamilyar na boses ng babae ay narinig na nagbo-broadcast sa buong Western Bounty venues. Naka-unlock ang nakatagong misyon. Wasakin ang base camp ng Hall of Evil para sa bounty na $50 milyong. Congratulations to Team George for winning the first kill mission to destroy a base camp of the Hall of Evil. Nakatanggap ka ng bounty reward na $50 milyong. Sumabog ang tagay sa lahat ng Underground Bounty Division. Ang Team George ang pinakamakapangyarihang pangkat ng mga mangangaso ng bounty sa buong komunidad ng bounty sa ilalim ng lupa. Mayroon silang higit sa 30 sa pinakamahuhusay na mangangaso ng bounty. Ang napakahusay na labanan ng labanan ay sapat na upang patayin ang sinumang disipulo sa tuktok ng ikalimang sona. Hanggat hindi sila nakatagpo ng Diyos o may-ari ng kaharian, madali nilang mapatay ang kalaban. Kaya naman, nang sirain ng Team George ang isang base ng Hall of Evil, karamihan sa mga tao ay kinuha ito para sa ipinagkaloob pagkatapos ng unang pagkabigla. Kasabay nito, pagkatapos makita ang impormasyon sa kanilang mga electronic wristwatches, ang mga natitirang bahagi ng mga bounty hunters ay naging wild. Sa Donham, sisingilan. Base number 8, patayin. Isang malakas na pangkat ng mga bounty hunters ang pumasok sa base ng bala ng Hall of Evil, Base No. 8. Kabanata 2530. Sa Bruford. Damn it, go! 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 Patayin ang lahat ng mga F***sacker na ito at 30 milyon ang magiging atin. Ang isa pang pangkat ng mga bounty hunters na nakasuot ng itim na uniforming pang-combat na may mga pulang leopard na ulo na may tatak sa kanilang mga dibdib at likod ay sumugod sa base camp ng Hall of Evil's training base, Base No. 3. Dala nila ang napakalaking firepower. Sa ilang sandali, ang lugar ay nagninangas, at ang mga tao ay nahulog sa mga pool ng dugo sa lahat ng dako. Matapos sirain ng Team George ang isang base camp ng Hall of Evil at makatanggap ng bounty na 50 milyon para sa nakatagong misyon, ang mga bounty hunter team na ito ay naging mas baliw. Tumagal ng 3 o 4 na araw ang gayong kaguluhan at nagdulot ng matinding pagdagok sa Hall of Evil. Sa sandaling ito, nakaupo si Vatico sa pool ng asol na likido. Nang marinig niya ang huling salita ng gwardya, tumalon siya mula sa pool. Naiinis siya. F***sake. Dam Apollo, ikaw na anak ng Ab***. Galit na umungol si Vatico, at biglang tumaas ang energy pressure sa kanyang katawan. Gayunpaman, ito ay medyo hindi matatag at mabilis na bumagsak. Napaatras si Vatico at muling umupo sa pool. Pagkatapos noon, mabangis niyang sinabi sa madilim na mga anghel sa tabi niya, ilabas kaagad ang parehong bounty mission para sirain ang Hall of the Sun. Ngayon na. Oo, Panginoon Vatico. Sa loob lamang ng 1 minuto, ang buong Underground Bounty Division ng Western World ay nakatanggap ng bagong bounty mission. Ito ay eksaktong kapareho ng nakaraang misyon laban sa Hall of Evil, ngunit sa pagkakataong ito ay laban sa misteryoso at dakilang Hall of the Sun. Ilang sandali, ang mga bounty hunters na nakikipaglaban sa mga tao at base ng Hall of Evil ay nataranta. Ito ba ay isang paghaharap ngayon? Ang Hall of Evil ay lumalaban. Ang mga bounty hunters ay nahulog sa isang dilema. Iyon ay dahil ang Hall of the Sun ay masyadong makapangyarihan. Ang Diyos ng araw na si Apollo ay halos isang araw sa kanilang mga puso. Bukod dito, kumpara sa Hall of Evil, ang Hall of the Sun ay hindi nakikibahagi sa immoral o labag sa batas ng mga aktibidad. Pinondohan pa nila ang welfare at maraming pangkalahatang. Higit pa rito, marami sa mga bounty hunters ay nakatanggap din ng tulong mula sa Hall of the Sun dati. Bagamat 2 araw na ang lumipas mula nang ilabas ng Hall of Evil ang misyon, karamihan sa mga bounty hunters at mga team ay mas galit na inatake lamang ang mga base ng Hall of Evil. Iilan lamang sa mga bounty hunters ang piniling palihim na atakehin ang mga tao at base ng Hall of the Sun para sa bounty. Gayunpaman, tulad ng inaasahan, ang kabilang partido ay tila ganap na handa at wala sa kanila ang nagtagumpay. Sa halip, maraming bounty hunters ang napatay. Bumalik kay Philip at Fennel. Dahil sa bounty mission, pansamantalang hindi nakabalik ng bansa si Philip. Naka-cross arms na sinabi ni Fennel, 2 araw na ang nakalipas mula nang ilabas ng Hall of Evil ang misyon at ang ating mga tao ay nakatagpo ng ilang grupo ng mga bounty hunters ngunit lahat ay matagumpay na nalabanan. Mas nag-aalala na ako sa Hall of Evil ay maaaring tumaas ang mga stakes sa susunod at mas maraming bounty hunters ang pipiliin na sundan tayo. Oo, tama si Fennel. Malamang na mapipilitin si Vatico sa isang sulok at pipiliing taasan ang mga reward. Hindi nagtagal pagkatapos sabihin ni Fennel ang mga salitang ito, mabilis na pumasok si Georgina, ang kanyang mga balakang at nagninangas na pulang kulot ay umuuga.
Apollo, na-update na ang bounty mission. Talagang itinaas ng Evil God Votoco ang bounty reward sa $1 bilyong. Kabanata 2531. $1 bilyong. Nagdilim ang mukha ni Fennel habang tinanong niya si Georgina, gaano nakatagal simula noong na-update ang misyon. Tiningnan ni Georgina ang oras at sinabing, higit sa 2 minuto lang. Tumango si Fennel at tumingin kay Philip, na nakatayo sa pintuan na nakatingin sa langit. Tinanong niya, ano ang susunod nating gagawin? Tumingin si Philip sa asul na langit at puting ulap, maluwag na sinabing nakangiti, una, dadagdagan din natin ang ating bounty sa 1 bilyon. Hindi, gusto kong panatilihin ang bounty para sa Hall of Evil sa 100 milyon na higit pa sa kanilang bounty para sa atin. Bilang karagdagan, maglabas ng bagong bounty mission para protektahan nila tayo. Kahit sino pa ito, isang araw ng proteksyon ay kikita sila ng $100,000. Nang marinig ang mga salita ni Philip, nagliwanag ang mga mata ni Fennel at Georgina. Siya ay simpleng walang talo. Natawa si Fennel at sinabing, bro, ang bait mo kasing dati. Sa kasong ito, walang magagawa ang Votoco. Kumikislap ang mga mata ni Georgina nang ilang beses niyang sinulyapan ang likod ni Philip. Mas naging interesado siya ngayon sa lalaking nasa harapan niya. Georgina, bilasan mo at bitawan mo ang bagong bounty mission. Ito ay mas mabuti kaysa sa ipagsapalaran nila ang kanilang buhay upang salakayin ang mga base ng Hall of Evil. Napangiti si Fennel. Tumango si Georgina bilang tugon, tumalikod, at lumabas ng bulwagan. Di nagtagal, ang mga underground bounty division ng buong Western World ay nakatanggap ng bagong bounty mission. Bagamat walang impormasyon sa employer, alam ito ng lahat. Ang bagong bounty mission ay protektahan ang mga miyembro at base ng Hall of the Sun. Para sa bawat araw ng proteksyon, ang bawat tao ay makakakuha ng $100,000. Ang nilalaman ng misyon ay napakasimple. Ito ay halos tulad ng pagpunta sa isang bakasyon. Para sa mas maliliit na club na hindi maaaring makipagkompetensya sa mas malalaking club upang salakayin ang mga base ng Hall of Evil at ilang bounty hunters na nagtatrabaho ng mag-isa, ang misyon na ito ay pinakaangkop sa kanila. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ito. F***sake, bakit hindi sumagi sa isip ko na ang mga bounty mission ay maaaring gawin sa ganitong paraan? Napakatalino ni Apollo. Kukunin ko. Ay, sa wakas makakagawa na rin tayo ng misyon. Kahit na ang bounty ay hindi gaanong, napakadaling protektahan ang Hall of the Sun. Sa loob ng ilang sandali, ang natitirang mga bounty hunter sa buong Underground Bounty Division ay nagtungo sa mga ari-arian at base ng Hall of the Sun sa iba pang rehiyon upang protektahan sila. Kasabay nito, sa isang lihim na base sa ilalim ng lupa. Napakalaki ng base na may advanced na teknolohiya. Walang alam sa labas, ang baseng ito dahil ito ang base camp ng Underground Bounty Society. Sa sandaling ito, sa pinakasentro ng lugar ng advanced at well-protected underground base na ito, mayroong isang malaking high-tech na meeting room na may 3 pader ng electronic screen na nagtala ng maraming bounty mission. Kabilang sa mga ito, ipinakita ng 3 nakikitang screen ang pinakaaktibong bounty mission sa nakalipas na ilang araw. Ang bounty mission na nakatarget sa Hall of Evil ay umabot sa halaga ng bounty na $1.1 bilyong. Kabanata 2532. Ang bounty mission na nakatarget sa Hall of the Sun ay umabot na rin sa bounty na halaga na $1 bilyong. Ang bounty mission na protektahan ang Hall of the Sun ay mas kahanga-hanga. Habang parami ng parami ang nag-sign up para sa misyon, ang bounty pool ay naging snowball sa 100 milyon. Sa madaling salita, hindi bababa sa 1,000 bounty hunters ang lumahok sa misyon ng pagprotekta sa Hall of the Sun. 2 lalaki at 1 babae na may iba pang edad na nakaupo sa isang meeting room na may masalimuot na ekspresyon sa kanilang mukha. Nagpakita ng seryosong ugali ang matandang nangunguna na matangos ang ilong at angular na mukha. Hindi maarok ang kanyang mga mata. Nakasuot siya ng silver jacket na may insignia na gintong barya sa kanyang dibdib. Sa sandaling ito, mahina siyang ngumiti at sinabi sa 2 pang tagapagtatag, mukhang minamaliit natin ang Hall of the Sun. Sa paglabas ng misyong ito, ang Hall of the Sun ay hindi na matatalo. Mabangis na sabi ng isa pang matandang lalaki, Emph. Ang 2 Diyos ay halatang gustong lumaban ngunit ginagamit nila ang aming underground bounty para mag-issue ng mga misyon laban sa isa't isa sa halip. Itinutulak nila tayo sa linya ng apoy. Napaka-elegante at disente ang pananamit ng babaeng mukhang nasa 50s na. Nagkibit balikat siya at sinabing, I find it quite interesting. Sa ganitong paraan, maraming bagay na hindi malulutas sa pagitan ng mga Diyos ang maaaring gawin sa pamamagitan ng aming underground bounty. Lord Yale? Sa palagay ko hindi mo malalampasan ang mga sitwasyong ito, tama ba?
Bumantong hininga ang mapang asar na matanda at sinabing, nag-aalala ako na kung magpapatuloy ito, maaga o huli ang ating pabuya sa ilalim ng lupa. Matapos pakinggan ang pagtatalo ng dalawa, habang tumetapik sa mesa ang matandang nangunguna at sinabing, sa tingin ko may punto si Madam Peters. Yale, hindi mo ba gusto ang underground bounty ay lumabas sa bukas at salubungin ang isang magandang bagong darating? Ito ay isang hindi pa nagagawang pagkakataon. Hindi kalabisan na sabihin na sa hinaharap, ang mga bagay na hindi kayang lutisin ng mga Diyos ay malulutas ng ating underground bounty. Bukod dito, ang gayong matitinding labanan ay makatutulong sa atin na maalis ang maraming mahihina o walang kakayahan na mangangaso ng mga bounty upang magbukas lamang ang makaligtas. Ang underground na bounty ay maaaring maghatid ng bagong batch ng makapangyarihang bounty hunters. Pagdating ng oras, hindi imposibleng lumabas ang underground bounty at pumalit sa isa sa mga sagradong bulwagan. Habang nagsasalita ang matandang nangunguna, mabilis na nagbago ang mukha ni Yale. Mukhang pumayag naman siya sa wakas. Sabi niya, Marky Ron, may punto ka, pero nag-aalala lang ako. Ngumiti si Marky Ron at sinabing, Yale, huwag kang mag-alala. Wala pang nangahas na gumawa ng hakbang laban sa underground bounty. Sa puntong ito, wala nang masasabi pa si Yale. Muling tiningnan ni Marky Ron ang bounty mission at sinabing, napagpasyahan kung dagdagan ang bounty mission ng Hall of the Sun ng $500 milyong. Marky Ron, sinusubukan mong tulungan ang Hall of the Sun na labanan ang Hall of Evil. Nagulat si Yale at hindi niya maintindihan ang mga kilo ni Marky Ron. Sabi niya, ang Hall of Evil ay matandang costume namin. Kung gagawin mo ito at lumabas ang mga salita, hindi ako natatakot na magdulot ito ng hindi organisasyong gulo at mag-imbite pa ng paghihiganti mula sa Voteco. Bahagyang natigilan din si Peters ngunit maya-maya ay may napagtanto. Ngumiti si Marky Ron at sinabing, sa tingin mo ba ay kayang harapin ng Hall of Evil ngayon ang Hall of the Sun? Natahimik si Yale. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang Hall of Evil ay nasa masamang kalagayan. Kung magpapatuloy ito, maaaring bumagsak talaga ang Evil God mula sa hanay ng 12. Sacred Gods. Dagdag pa ni Marky Ron, dahil nakakapit na sila sa mga straw, bakit hindi tayo pumasok at pabilisin ang mga resulta? Tsaka, hindi naman parang hindi ka pa nakipagdeal sa Voteco. Sa pagitan ng dalawa, mas gusto kong harapin si Apollo. Kabanata 2533. Natahimik si Yale. Ang mga salita ni Marky Ron ay hindi walang dahilan. Si Voteco ay masyadong mapanlinlang at hindi nilalaro ang mga patakaran. Kahit na siya ay isang matandang customer ng Underground Bounty Society, maraming beses, idiniin niya ang presyo hanggang sa pinakamababa. Tiningnan ni Marky Ron ang mukha ni Yale at lumingon para tingnan ang bounty mission. Pinindot niya ang electronic button sa mesa at sinabing, itaas ang bounty mission ng Hall of the Sun laban sa Hall of Evil ng $500 milyong. Kasabay nito, ipakalat ang balita na may behind the scenes na lumahok sa bounty mission na ito. Huwag ibunyag na ang Underground Bounty Society ay may kinalaman dito. Oo, Marky Ron. Isang mapang-akit na boses ng babae ang nagmula sa kabilang dulo. Matapos gawin ito, tumingin si Marky Ron kina Yale at Madam Peters. Sabi niya, salubungin natin ang sandali kung kailan ang Hall of Evil, isa sa 12 sacred hall ng kanluran, ay patungo sa pagkawasak nito. Nakangiting sinabi ni Madam Peters, Marky Ron, batiin kita ng maaga at sana ay maging bagong Diyos ka, ang Bounty God. Hahaha. Tumawa si Marky Ron na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Ang deal na ito ay hindi magre-resulta sa pagkalugi. Ilang dekada pagkatapos maitatag ang Underground Bounty Society, sa wakas ay makikita na ng Bounty God ang liwanag ng araw. Sa panig na ito, gumawa ng lihim na paglilipat ng pondo sa Underground Bounty Society at itinaas ang bounty na $1.1 bilyong sa $1.6 bilyon, na agad na nagdulot ng sensasyon sa buong Western Underworld. Habang pinangangasiwaan ng may pag-iingat ng impormasyon, maraming tao ang nagsimulang mag-isip na may ibang mga Diyos na kasangkot at handang mag-atake laban sa Hall of Evil. Natuwa din ang Underground Bounty Society nang makita ito. Hanggat inilipat ng talakayan sa labas ng mundo ang mga target sa iba pang sagradong bulwagan, magiging ligtas ang Underground Bounty Society. Sa isang iglap, ang natitirang 10 sagradong bulwagan ay agad na tumawag para sa pagpupulong ng mga Diyos. Matapos suriin ng lahat ng mga Diyos ang kasalukuyang sitwasyon, bahagi sa kanila ay piniling kumilos laban sa Hall of Evil at lihim na tumulong. Ang kalahati naman ay piniling magmasid. Kabilang sa kanila ang punong Diyos na si Zeus sa sagradong lungsod ng Mount Olympus. Umupo si Zeus sa gintong trono. Matapos marinig ang ulat mula sa kanyang sugo, ang kanyang mukha ay madilim at napakapangit.
Bagaman ang mga aksyon ng Hall of the Sun at Hall of Evil ay hindi lumalabag sa pagbabawal ng mga Diyos, kung ito ay pinahihintulutan na magpatuloy, anumang bagay na nangyari sa pagitan ng mga Diyos sa palabas ay dadaan sa Underground Bounty Society. Sa kasong iyon, ang mga kahihinatnen ay magiging nakapipinsala. Pare, uupo na lang ba tayo at walang gagawin? Pagkatapos ng lahat, ang Evil God Votico ay isa sa 12 gods. Kung siya ay pinatay ng ganito, sino ang kukuha sa bakanteng pwesto? At saka, kapag nagkaroon ng kapangyarihan si Sun God Apollo, hindi rin ito magiging magandang bagay para sa atin. Sa ginintoang palasyo ng sagradong lungsod, may isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting damit ng hari na mukhang mga 30 o 40 taong gulang. Nakasuot siya ng platinum crown sa kanyang ulo, mukhang masigla at masigla. Siya ang panganay na anak ni Zeus, si Leo Sainsbury. Si Leo ay isa sa mga magiging master ng sagradong lungsod at isa rin sa mga kandidato para sa susunod na punong Diyos. Siya rin ang panganay na anak na maingat na sinanay at binuo ni Zeus. Nang marinig ito, tumingin si Zeus sa gilid na may bakas ng panlalamig sa kanyang mga mata at nagtanong, Leo, ano ang gusto mong gawin? Kabanata 2534. Magalang na sagot ni Leo, Ama, dapat kang maglabas ng kautusan ng punong Diyos na ipagbawal ang mga Diyos na gamitin ang Underground Bounty Society para lumaban. Dapat nating panatilihin ang balanse sa pagitan ng 12 Diyos hanggang sa Mount Olympus at ang pamilya Sainsbury ay maipagpatuloy ang ating pamana magpakailanman. Pagkatapos lamang, ang sagradong lungsod ay maaaring mapabilang sa pamilya Sainsbury magpakailanman. Matapos marinig ito, mukhang seryoso si Zeus at tahimik na sinabi, hindi nila inilabas ang kautusan ng punong Diyos na inilabas ko kanina. Kung pilit akong maglalabas ng isa pang utos ng punong Diyos at makikialam sa kanilang mga aksyon, ito ay nagdudulot ng sama ng loob mula sa ibang mga Diyos. Sinabi ni Leo, Ama, ikaw si Zeus, ang punong Diyos ng 12 Diyos. Paano nang ahas ang ibang mga Diyos na suwayan ang utos ng punong Diyos? Umiling si Zeus at sinabing, Leo, nagkakamali ka. Ang mga Diyos ay independyente. Bagamat ako ang punong Diyos ng 12 Diyos, wala akong karapatang panghimasukan ang kanilang mga aksyon at pagpili. Ang maaari nating pamahalaan ay ang Mount Olympus at ang sagradong lungsod. Kung tungkol sa labas ng mundo at mga nasasakupan ng 12 Diyos, wala tayong karapatang makialam. Dapat mong tandaan ang mga Diyos ay pantay, at ang aming pamilya Sainsbury ay hindi maaaring maging hegemonic. Dagdag pa ni Zeus, kahit ano pa ang resulta, hindi tayo dapat makialam sa pamamagitan ng puwersa. Kung matalo ang Hall of Evil, pipili tayo ng bagong Diyos. Ilang sandali na ang nakalipas mula nang tanggapin ng 12 Diyos ang bagong dugo. Lubos akong umaasa na magkaroon ng bagong Diyos na sumali sa hanay. Nang marinig ang sinabi ni Zeus, nagdilim ang mukha ni Leo. Bahagya siyang yumuko at sinabing, salamat sa iyong mga turo. Aalis na ako. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Leo sa gintong palasyo kasama ang isang pangkat ng mga gwardya na nakasuot ng platinum armor. Tumingin si Zeus sa likuran ng papaalis niyang panganay na anak, walang magawang bumantong hininga, at sinabing, masyadong ambisyoso ang batang ito. Hindi pa ito ang tamang oras. Panipi. Pagkaalis ni Leo sa ginintoang palasyo, isang lalaking nakasuot ng itim na damit sa labas ng pinto ay mabilis na lumapit sa kanya at nagtanong, Lord Leo, ano ang sinabi ng punong Diyos? Malamig na tiningnan ni Leo ang lalaki at sinabi, bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoong Votico na hahayaan ng aking ama ang mga Diyos na gumawa ng kanilang sariling mga pagpili. Wala siyang pakialam kung may bagong Diyos na sumali sa hanay. Nang marinig ito, sumimangot ang lalaking nakasuot ng itim at sa wakas ay walang magawa, salamat sa tulong mo, Lord Leo. Sinabi ni Lord Votico na hanggat nabubuhay siya, tiyak na gagantihan niya ang iyong kabutihan. Aalis ako at sasabihin kay Lord Votico ang desisyon ng punong Diyos. Pagkasabi noon ay aalis na ang lalaking nakasuot ng itim. Gayunpaman, kumunot ang noo ni Leo at pinigilan siya. Sabi niya, teka, bagamat ayaw ng aking ama na masangkot sa bagay na ito, magkaibigan pa rin kami ni Votico. At saka, ayokong may bagong Diyos na sumama sa amin. Hindi ko rin talaga gusto si Apollo ng Hall of the Sun. Bumalik ka at sabihin kay Votico na tutulungan ko siya ng palihim. Nang marinig ito ng lalaking nakasuot ng itim, mabilis siyang yumuko kay Leo at sinabing, Lord Leo, salamat sa iyong tulong. Talagang susuportahan ka ni Lord Votico bilang bagong punong Diyos. Ngumuso si Leo at umalis na bitbit ang kanyang robe. Bumalik sa Votico. Sumabog siya sa galit matapos makita ang bagong bounty mission. Ang Hall of Evil ay dumanas ng matinding pagkalugi sa ngayon. Sa loob lamang ng 4 na araw, nawala ang kalahati ng kanyang mga base. Kalahati ng 12 madilim na anghel sa ilalim ng kanyang utos ay namatay din.
Ito ay isang hindi pa nagagawang hamon at krisis na kinakaharap ng Hall of Evil mula nang itatag ito. Damn that Apollo! Ang mga mapagkunwari na Diyos na iyon ay pinili din na hampasin ako sa oras na ito. Kapag gumaling na ako sa mga sugat ko, hindi ko na sila bibitawan. Hindi nagtagal, pumasok ang lalaking nakasuot ng itim, yumuko sa galit na si Vateco, at nagsabi, Panginoong Evil God, pumayag si Lord Leo na tulungan tayo. Kabanata 2535. Nang marinig ni Vateco ang balita, isang masasamang pagngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Sabi niya, magaling. Sa palihim na pagtulong sa atin ni Lord Leo, tingnan natin kung ano pa ang magagawa ni Apollo. Kaagad pagkatapos, tumayo si Vateco mula sa asul na pool ng esensya ng buhay at umakyat sa mga hagdan. Mabilis na humakbang ang kasambahay sa kanyang likuran at ibinalot sa kanya ang kanyang coat. Nakaupo si Vateco sa kanyang itim na trono na nababalutan ng mga hiyas at diamante. Sa likod nito ay may bintana na may larawan ni Jesus sa isang krus. Ang natitirang 4 na dakilang sugo at 6 na madilim na anghel ng Hall of Evil ay nakatayo sa ibaba ng trono sa magkabilang panig. Mabigat ang pagkalugi. Na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, tiningnan ni Vateco ang mga sugo at maitim na anghel na nasa kahabag-habag na kalagayan nitong mga nakaraang araw. Aniya, next, it's a great time for US to counter-attack. Ilabas ang aking Evil God's order para sa lahat ng tauhan sa bawat base para maghanda para sa kontra-atake. Sa pagkakataong ito, gusto kong mawala ang Hall of the Sun sa Western Underworld. Bagamat tumugon ang mga sugo at madilim na anghel na ito, sa loob-loob nila ay nag-alinlangan at nag-aalinlangan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi kapaki-pakinabang para sa Hall of Evil. Parami ng parami ang mga sagradong bulwagan na nakiisa. Kung magpapatuloy ito, ang Hall of Evil ay mawawasak sa madaling panahon. Bukod dito, sa paghusga mula sa sitwasyong iniulat ng iba pang base ngayon, ilang mga espesyal na puwersa ang lumitaw sa mga bounty hunters. Maaaring matukoy na ang ilang mga tao mula sa ibang sagradong bulwagan ay nakiisa sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang mga mangangaso ng bounty na may layuning puksain ang Hall of Evil sa isang iglap. Lord Vateco, matutulungan ba talaga tayo ni Lord Leo sa krisis na ito? Tanong ng isa sa mga sugo sa sandaling ito. Malamig na tinitigan ni Vateco ang sugo na may singkit na mga mata at nagtanong, nagdududa ka ba sa lakas ni Lord Leo? Nag-isip sandali ang sugo at sinabing, Panginoon Vateco, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi favorable para sa amin. Parami ng parami ang mga sagradong bulwagan na nakikibahagi. Kung tayo lang ang aasa kay Lord Leo, natatakot ako na mahirap makipaglaban sa ibang sagradong bulwagan. Nagdilim ang mga mata ni Vateco, at nag-isip sandali habang sinasabing, kasama ko at si Lord Leo, walang magiging problema. Sundin mo lang ang utos ko. Dahil sinabi ni Vateco, tumahimik ang sugo. Kasabay nito, tinanggap ng punong tanggapan ng Underground Bounty Society ang isang espesyal na tao. Si Marky Ron, Yale, at Madam Peters, ang tatlong tagapagtatag ng Underground Bounty Society, ay lumabas upang batiin ang mga bisita. Lord Leo, hindi ko akalain na bibisita ka sa Underground Bounty Society. Napatingin si Marky Ron kay Leo na bumaba sa gininto ang sasakyan sa harap niya na may nakakabigay puri ng ngiti. Sinulyapan ni Leo si Marky Ron at ang iba pa ay tumingin sa paligid sa punong tanggapan ng Underground Bounty Society. May bakas ng pang-aalipusta sa gilid ng kanyang mga mata, sinabi niya, ganun pa rin ang lugar na ito, puno ng nakakadiri na amoy. Bahagyang napaawang ang bibig ni Marky Ron habang pinipigilan niyang ngumiti. Sabi niya, Lord Leo, nagbibiro ka siguro. Please pumasok ka. Pagkatapos nito, sinundan ni Leo at ng kanyang entourage si Marky Ron. Pumasok sila sa punong tanggapan ng Underground Bounty Society. Maya-maya, umupo sila sa isang meeting room. Si Leo ay nakasuot ng platinum royal robe at corona, mukhang marangal. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa posisyon na orihinal na pagmamayari ni Marky Ron. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa electronic display ng mga bounty mission sa paligid niya. Si Marky Ron, Yale, at Madam Peters ay nakatayo sa isang tabi, magalang na naghihintay na magsalita si Leo. Ilang sulyap si Leo bago niya tinanong si Marky Ron, gusto kong ihinto mo ang bounty mission laban sa Hall of Evil. Ano sa tingin mo? Diretso sa punto. Ngumiti si Marky Ron at sinabi, Lord Leo, tulad ng alam mo, ang mga bounty mission ay inisyo ng mga employer. Sila lang ang may karapatang ihinto ang mga misyon. Ang Underground Bounty Society ay isang commissioning body lamang at walang karapatang gawin iyon. Nang marinig ito, nanlamig ang mga mata ni Leo habang siya ay sumabog sa presyo na hindi bababa sa isang Diyos. Ngumisi siya at sinabing, Marky Ron, alam ko kung ano ang iniisip mo.
Gusto mong samantalahin ang pagkakataon na seryosong sirain o sirain ang Hall of Evil para sa Underground Bounty Society ang pumalit sa posisyon ng bagong Diyos, tama ba? Nang marinig ito, kumirot ang puso ni Marky Ron, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, Lord Leo, nagbibiro ka siguro. Paano mapapanaginipan ng Underground Bounty Society ang posisyon ng Diyos? Ang mga misyon ay inilabas lahat ng mga employer at walang kinalaman sa Underground Bounty Society. Bagamat sinabi ni Marky Ron, nanlamig ang kanyang puso. Matalino talaga si Leo na nahulaan ito. Ngumuso si Leo at sinabing, Marky Ron, wala akong pakialam kung ano ang mga plano mo. Gusto kong ihinto ang bounty mission laban sa Hall of Evil ngayon din. Dapat mong malaman ang 12 Diyos ng kanluraning daigdig ay hindi malalabag. Not to mention na bawal makisali ang ibang puwersa. Naiintindihan mo ba? Tumanggaw si Marky Ron at sinabing, oo, alam ko talaga kung ano ang ibig mong sabihin, ngunit hindi talaga maaaring wakasan ng Underground Bounty Society ang bounty mission na ito ng basta-basta. Kapag alam ng employer, gagawin namin. Bago si Marky Ron, bumangon si Leo at malamig na matapos sinabi, kung malaman ng kabilang partido, sabihin sa kanya na ako, si Leo Sainsbury, ay tinapos ito. Sabihin mo sa kanya na hanapin ako. Ang bigat ng mga salitang ito ay medyo mabigat. Si Leo ang panganay na anak ng punong Diyos na si Zeus at siya ang pinakapangako na kandidato para maging bagong punong Diyos at bagong Panginoon ng sagradong lungsod. Ang pagkakasala sa kanya ay kapareho ng pagkakasala sa hinaharap na punong Diyos. Kumunat ang noo ni Marky Ron at tumingin sa gilid kina Yale at Madam Peters, na pangit din ang mukha. So, ano pa ba ang dapat mong isipin? Lumingon si Leo at malamig na tinitigan si Marky Ron. Tumawa si Marky Ron at sinabing, Lord Leo, hindi naman ako sumasang-ayon, pero natatakot ako na personal mong sabihin ito sa employer. Nang marinig iyon, biglang nanlamig ang mukha ni Leo. Naging matindi ang kanyang aura, at same time niyang sinabi, Marky Ron, sinusuway mo ba ang utos ko? Hindi nagsalita si Marky Ron, ngunit ilang mga figure ang biglang lumitaw sa pintuan ng meeting room. Isang malamig na boses ang sumunod at sinabing, Kuya Leo, huwag kang magalit. Ito ang tuntunin ng Underground Bounty Society, pagkatapos ng lahat. Si Marky Ron ay sumusunod lamang sa pagsusuri. Bukod dito, ang aming pamilya Sainsbury ay hindi kailanman naging malupit at palaging tungkol sa pagiging patas at katarungan. Hindi ba sa tingin mo, kapatid ko? Sa sinabi nito, maraming figure ang lumitaw sa conference room. Lumingalinga si Leo sa paligid, at nang makita niya ang pamilyar na nakangiting mukha ay unti-unting nanlamig ang kanyang mga mata. Napabulalas siya, Amos, ikaw ba? Kabanata 2536. Amos Sainsbury, ang pangalawang anak ng punong Diyos na si Zeus. Isa rin siya sa mga kandidato para sa susunod na punong Diyos at Panginoon ng sagradong lungsod. Gayunpaman, medyo nagsasalita, ang kapangyarihan at impluwensya ni Amos ay hindi kasing laki ng kay Leo dahil hindi siya kailanman naging mapagkompetensya at paminsan-minsan lamang ay nagpapakita sa harap ng publiko. Kaya, walang maraming chismis tungkol kay Amos sa labas ng mundo. Walang sino man ang nag-isip na si Amos ang magiging bagong punong Diyos at Panginoon ng sagradong lungsod. Sa sandaling ito, para kay Amos na lumitaw sa meeting room ng Underground Bounty Society ay sapat na upang mabigla si Leo. Tumawa si Leo, ang malamig na mga mata ay nakatitig kay Amos habang sinasabing, very good. Amos, balak mo bang pumanig sa Underground Bounty Society at kalabanan ako? Natawa si Amos at mahinang sinabi, Leo, hindi mo masasabi yan. Hindi ko ibig sabihin na kalabanan ka, ngunit ang Underground Bounty Society ay may mga patakaran nito. Kung babaguhin nila ang mga patakaran dahil sa isang salita mula sa iyo, ibig sabihin ay pag-aari mo ang Underground Bounty Society. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Leo, malamig na tinitigan si Amos, at nagtanong, Amos, anong ginagawa mo? Gusto mo bang makipagkompetensya sa akin? Nagkibit balikat si Amos at sinabing, Leo, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko intensyon na makipagkompetensya sa iyo, ngunit mayroon akong ilang koneksyon sa Underground Bounty Society na ito, kaya umaasa ako na maaari kang tumigil. Kung gusto mong tulungan ang Hall of Evil, maaari mong subukan ang iyong mga tao ay labanan ang Apollo ng Hall of the Sun. Ngunit ang bounty mission na ito ay hindi matatapos. Matapos si Amos, naging malungkot ang mukha ni Leo habang kumukuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanyang mga salita. Ang taong nasa likod ng Underground Bounty Society. Ikaw ba, Amos? Seryosong tanong ni Leo. Hindi naman itinanggi ni Amos bagkus ay nagkibit balikat at sinabing, oo, ako ang sumusuporta dito. Kinuha ko lang ito hindi nagtagal. Ito ay hindi isang masamang lugar. Panipi. Napabuntong hininga ng malakas ang iilang katulong sa likod ni Leo.
Ang Underground Bounty Society na sikat sa buong Western Underworld ay talagang suportado ni Lord Amos. Agad na naging kasing lamig ng yelo ang mga mata ni Leo gaya ng sinabi niya kay Amos. Sa wakas, ngumiti siya at sinabing, "Very good. Hindi ko inaasahan na nakagawa ka na ng aksyon." Humalaklak si Amos at sinabi, "Kung tutuusin, ang posisyon ng punong Diyos at ang trono ng bagong Panginoon ng sagradong lungsod ay magiging lubhang nakatutokso sa sinuman. Natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali para sa iyo na maupo sa lugar na iyon." Kinaway-kaway ni Leo ang kanyang kamay habang naaaninag sa kanyang mga mata ang matinding lamig. Sabi niya, "Amos, tandaan mo ang sinabi mo ngayon." Pagkasabi noon ay lumabas na ng meeting room si Leo kasama ang kanyang entourage. Pagkaalis nila ay unti-unting napawi ang tila wala ng ngiti sa mukha ni Amos, napalitan ng nagyayelong lamig. Sabi niya kay Marky Ron sa likod niya, "Ron, sabihin mo kay Apollo na natulungan ko siya minsan. Dapat siyang sumang-ayon ng walang kondisyon sa mga tuntunin ng ating kasunduan." Mabilis na sinabi ni Marky Ron, "Oo, Panginoon Amos. Ang Underground Bounty Society ay itinatag sa loob ng ilang dekada. Ang huling tao sa likod ng mga eksena ay hindi si Amos kundi isang taong may malaking kapangyarihan sa pananalapi sa kanlurang mundo." Gayunpaman, ilang taon na ang nakalipas, natagpuan ng taong iyon si Amos, naglagay ng kanilang kondisyon, at inilipat ang Underground Bounty Society kay Amos. Simula noon, si Amos ang naging tao sa likod ng Underground Bounty Society, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang mukha. Hindi nagtagal, nakatanggap si Fennel at Philip ng balita mula sa Underground Bounty Society. Tiningnan ni Fennel ang mensahe sa kanyang kamay at sinabi kay Philip, "Nagpunta si Leo Sainsbury sa underground mission ngunit pumasok si Amos at pinigilan siya." Si Philip ay nasa isang video call kasama ang maliit na Mila sa sandaling ito. Nang marinig niya ang sinabi ni Fennel ay mabilis niyang pinatay ang tawag. "Sa pagitan ni Amos at Leo, sino ang mas gusto mo?" tanong ni Philip. Sabi ni Fennel, "Ito ang labanan ng kanilang sagradong lungsod. Hindi ko talaga gustong makisali, pero mas hilig ko si Amos. Tutal, tinutulungan ni Leo si Voteco, ang ating kaaway." Tumango si Philip at sinabing, "Gaano mo kakilala si Leo?" Sumagot si Fennel, "Si Leo Sainsbury ay may magandang reputasyon sa underworld ng kanluran at may suporta para sa susunod na punong Diyos at ang bagong master ng sagradong lungsod. Bukod dito, inaayos din siya ni Zeus bilang tagapagmana. Ang kanyang impluwensya ay hindi mababa sa anumang sagradong bulwagan at kahit na sa par higit pa rito, siya ay isang taong mapagpanggap at magaling magwagi sa puso ng mga tao. Napakahusay din niyang gamitin ang kanyang identity para ma-pressure." Pagkatapos magsalita ni Fennel, tahimik na nag-isip si Philip at nagtanong, may paraan ba para mawala siya sa kanyang reputasyon o ma-disqualify bilang kandidato para sa halalan ng punong Diyos? Kumunot ang noo ni Fennel, nag-isip sandali, at nagsabi, "Sa hitsura nito, kailangang gumawa si Leo ng isang hindi mapapatawad na kasalanan sa sagradong lungsod bago siya matanggal sa kanyang katayuan bilang isang kandidato para sa punong Diyos." "Isang hindi mapapatawad na kasalanan?" tanong ni Philip. Tumango si Fennel at sinabing, "May tatlong hindi mapapatawad na kasalanan. Una, magdulot ng digmaan sa sagradong lungsod. Dahil ang mga tao sa sagradong lungsod ay mahilig sa kapayapaan, kapag ang isang digmaan ay tinawag sa sagradong lungsod, tiyak na siya ay magiging pangkalahatang kaaway ng lahat. Pangalawa, patayin ang kanyang mga kapatid, na talagang bawal. Magiging makasalanan siya sa pamilya Sainsbury. Pangatlo, agawin ang kapangyarihan ng paghahari mula sa punong Diyos, na inaagaw ang trono sa tradisyonal na kahulugan." Nang marinig ito, nagdilim ang mga mata ni Philip. Hindi naging madali ang pagpapawala kay Leo sa kanyang katayuan bilang isang kandidato para sa posisyon ng punong Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng tatlong puntong ito. Ang isang mapanlinlang na tao tulad ni Leo ay hindi gagawa ng ganoong katangahan. Bukod dito, ang kanyang suporta at prestihiyo ay mas mataas kaysa kay Amos, kaya hindi na niya kailangang makipagsapalaran. Sa kasong iyon, sa tatlong kondisyong ito, ang una at pangalawang kondisyon lamang ang tila mas mahusay. Natahimik si Philip. Maya-maya, sabi niya, "Let's leave it at that. Ano ang sitwasyon ngayon sa Hall of Evil?" Napangiti si Fennel at sinabing, "Si Voteco ay marahil ay nag-iisip ng mga paraan para kontrahin tayo ngayon." Sa pag-alalay sa kanya ni Leo, dapat ay sabik siyang gumawa ng isang bagay. Ngumiti si Philip at sinabing, "Ipagpatuloy natin ang pagdaragdag ng pusta, kung gayon. Kailangan kong makipagdeal sa iba pang mga Diyos." Tumango si Fennel at sinabing, "Sige, makikipag-ugnayan ako sa kanila ngayon, pero hindi naman sila papayag dahil hindi kapantay ang status mo sa kanila." Napangiti si Philip at sinabing, "Sapat na para ikaw ang manguna."
Walang pagkaantala, agad na ipinaalam ni Fennel ang strategist at Georgina na nagpadala ng mga imbitasyon sa iba pang mga Diyos ng mga sagradong bulwagan. Di nagtagal, ang natitirang sagradong bulwagan ng Western Underworld ay nakatanggap ng mga imbitasyon mula kay Apollo ng Hall of the Sun, kasama na si Zeus, ang punong Diyos. Kabanata 2537. Matapos ilabas ni Apollo ng Hall of the Sun ang mga imbitasyon, iba't ibang paraan ang naging reaksyon ng natitirang 10 sagradong bulwagan. Sa kanila, 3 sagradong bulwagan ang tahasang tinanggihan ang imbitasyon ni Apollo. Siyempre, tumanggi ang punong Diyos na si Zeus. Sa loob ng kanyang ginintoang palasyo, tiningnan niya ang imbitasyon na iniabot ng kanyang mga nasasakupan at nakangiting sinabi, "Good for Apollo." Ang lakas talaga ng loob niya para yayain ako. Lord Zeus, ano ang dapat naming isasagot? Magalang na tanong ng bodyguard ni Zeus. Nag-isip sandali si Zeus at sinabing, "Tanggihan mo. Hanggat ang away sa pagitan nila ay hindi nag-trigger ng isang kaganapan ng mga Diyos, hindi ako makikialam." Ang 12 Diyos ng kanluran ay natutulog ng napakatagal. Oras na para maging aktibo. "Yes, Lord Zeus," tugon ng bodyguard at agad na nag-ayos. Hindi nagtagal pagkaalis ng gwardya, lumitaw ang isang matangkad na blonde na babae na nakasuot ng low-cut golden princess dress. Napakahat at sexy niyang tingnan. Sa pagmamadaling hakbang, agad siyang pumasok kasama ang isang grupo ng 8 babaeng bodyguard sa likod niya. Ang dalagang ito ay nasa kanyang 20s, mukhang napakabata at nagninangas na may maesla na anyo ng mukha. Siya ay may makapal na kilay, malalaking mata, mataas na ilong, at napakagandang mukha na maihahambing kay Audrey Hepburn. Siya ay nagpakita sa bulwagan ng ginintoang palasyo at tinawag si Zeus, na nakatayo sa kristal na bintana kung saan matatanaw ang sagradong lungsod. "Pare, bakit hindi mo tulungan si Apollo? Si Votico ay isang karumal-dumal na tao. Galit ako sa kanya." Siya si Natasha Sainsbury, ang bunsong anak ni Zeus at ang pinakamamahal niyang anak. Sa sagradong lungsod, hawak ni Natasha ang pamagat ng pinakadalisay na prinsesa at naging object ng paghanga sa mga puso ng lahat ng lalaki. Bukod dito, may isa pang pagkakakilanlan si Natasha sa labas ng mundo, isang pop star. Nagkaroon siya ng malaking fan base sa buong mundo. Masasabing siya ang anghel at sinta ng entertainment at fashion industry sa Western world. Lumingon si Zeus na may magiliw ng ngiti at tinignan ang kanyang bunsong anak na galit na pumasok. Binigay niya ang kanyang mga braso, niyakap siya, at sinabing, "Oh, Natasha, pinakamamahal kong anak, sa wakas ay bumalik ka na para makita ang iyong ama." Niyakap ni Natasha si Zeus bago ito galit na nagtanong, "Pare, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit hindi mo tulungan si Apollo? Alam mong gusto ko si Apollo." Nakangiti pa rin si Zeus habang ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Natasha at sinabing, "Natasha, hindi ito ang oras para kusa kang kumilos. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Diyos. Dahil pinili ni Apollo na gawin ito, dapat niyang pasanin ang mga kahihinatnan. Hindi ko siya tutulungan o si Votico." Nalungkot si Natasha at sinabing, "Pero ama, mahal ko si Apollo. Matitiis mo bang makita ang lalaking mahal ng iyong anak na nagdurusa sa apoy ng digmaan?" Hinaplos ni Zeus ang ulo ni Natasha at sinabing, "Natasha, dapat mong maunawaan na walang sino man ang makakaupo sa posisyon ng Diyos magpakailanman. Dahil Diyos si Apollo, dapat niyang tanggapin ang anumang hamon at panganib, kabilang ang digmaan. At saka, sigurado ka bang gusto ka ni Apollo, Natasha?" Sa tanong na ito, medyo kinabahan at nahihiya si Natasha, ngunit sinabi niya ng walang lihim, "Gusto man ako ni Apollo o hindi, mahal ko siya. Papakasalan ko talaga si Apollo." Nang makita ni Zeus ang kanyang pinakamamahal na munting anak na babae na labis na nahuhumaling kay Apollo, nakaramdam si Zeus ng kawalan ng magawa. Kung hindi dahil kay Natasha, hindi sana ganoon ka-indulgent si Zeus kay Apollo noon. "Natasha, sa tingin ko si Duke Shelby ng pamilya Shelby ay mas bagay para sa iyo," sabi ni Zeus. Agad namang umiling si Natasha at tumanggi. "Hindi pwede. Pare, ayoko kay Duke, and you know it. Dahil hindi ka gagawa ng aksyon, ako na mismo ang tutulong sa kanya." Pagkasabi nun ay tumalikod na si Natasha at umalis. Tiningnan ni Zeus ang kanyang matigas ang ulo na maliit na anak na babae at nakaramdam ng kawalan. "Mga lalaki, sundin si Natasha at protektahan ang kanyang kaligtasan. Kung makatagpo ka ng isang emergency, maaari mong isagawa ang utos ng punong Diyos." Tahimik na sabi ni Zeus sa hall. "Oo." Pagkatapos nito, 2 sugol na nakasuot ng gintong baluti ang lumabas sa bulwagan. Sa natitirang 7 Diyos, 2 ang hindi sumagot at tila nag-aalangan at may iniisip. Masayang tinanggap ng iba pang 5 Diyos ang paanyaya ni Apollo. Dahil ang bawat Diyos ay matatagpuan sa ibang rehiyon, ang pagpupulong ay ginawa sa pamamagitan ng isang video conference.
Sa isang low-key ngunit marangyang conference room, inayos ni Georgina ang signal at tahimik na tumabi kay Fennel, na nakaupo sa main seat. Si Georgina at ang strategist ay nakatayo sa magkabilang gilid ng Fennel. 11 electronic display ang nakasabit sa dingding sa harap ng Fennel. Ang mga figure ay makikita sa 5 sa mga electronic na display. Gayunpaman, ang 2 sa 5 mga imahe ay binago na parang ang ibang mga partido ay hindi gustong ibunyag ang kanilang tunay na hitsura. 2 lalaki at 1 babae ang nakita sa natitirang 3 larawan. Ang isa ay isang matangkad at malakas na lalaki na may tanned na balat. Isang sulyap lang ang hinihingi niya ng takot sa iba. Digmaang Diyos Ares. Siya ay may balbas at isang singsing ng King Kong tattoo sa kanyang braso. Ang isa pang screen ay nagpakita rin ng isang lalaki sa kanyang 40s o 50s. Medyo kulay abo ang buhok niya at may ngiti sa mukha. Ang Diyos ng apoy, ang Diyos din ng mga craftsmen, si Hephaestus. Siya ay isang madaling pakisamahan at pinakamaamo sa 12 Diyos. Bukod dito, siya ay isang doktor sa pamamagitan ng propesyon. Palagi siyang tumutulong at nagil-iligtas sa iba. Ang huling screen ay nagpakita ng isang babaeng medyo sexy at mainit ang katawan. Siya ay may malaking kulot na kayumanggi na buhok, isang mataas na tulay ng ilong, at may islan na mga tampok ng mukha. Siya ay marangal, mature, at matikas. Sa sandaling ito, nakasuot siya ng maputlang gintong damit. Siya ang diyosa ng karunungan, si Athena. Nakangiting tumingin si Fennel sa mga screen at sinabing, lahat, matagal na. Unang nagsalita si Athena na may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata, Apollo, ikaw pa rin ang hitsura, sobrang gwapo at kaakit-akit. Bagamat si Athena ang diyosa ng 12 Diyos, siya rin ay isang maliit na fangirl ni Apollo. Nagkibit balikat si Fennel at sinabi sa kaakit-akit na diyosa na si Athena, Athena, ganoon ka pa rin, laging matapang. Ngumiti si Athena, at tila napuno ng liwanag ang buong komperensya. Sinabi niya, gusto ko lang ang iyong prangka, kaibig-ibig na lalaking taga-silangan. Nagtaas ng kilay si Fennel at bumaling kay Ares, ang war god. Aniya, Ares, matagal na. Mas malakas ka na naman. Itinukod ni Ares ang kanyang baba sa kanyang mga kamay at sinabing may intensyong lumaban sa kanyang mga mata, Apollo, tinanggap ko ang iyong imbitasyon dahil lamang gusto kitang ipaglaban muli. Tumango si Fennel at sinabing, okay. Pagkatapos ng ilang casual na chat, dumiretso si Fennel sa paksa at sinabing, lahat, ang layunin ng video conference ngayon ay napakasimple. Kailangan kong tulungan ako ng lahat na puksain ang bote ko ng Hall of Evil. Kabanata 2538. Kasunod ng mga salita ni Fennel, tumahimik ang lahat ng mga Diyos sa screen. Naging maingat na ang ekspresyon ni Athena habang nagtanong, Apollo, gusto mo ba talagang kumilos laban sa Hall of Evil? Isa siya sa 12 Diyos, kung tutuusin. Kung talagang lalaban ka sa kanya, malaking pagkatalo din ang mararanasan mo. Ngumisi si Fennel at sinabing, Athena, dapat magtiwala ka sa akin. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ni Athena habang nakangiti itong sinabi, you lovely man. Okay, I agree to help you, but you must have dinner with me muna. Nag-isip sandali si Fennel, hinawakan ang kanyang baba gamit ang kanyang kanang kamay, at sinabing, okay, deal. Nakasandal pa rin ang baba sa kamay ni Ares, na may pinanibik na nakikipaglaban sa kanyang mga mata, pagkatapos ng lahat, gusto ko ng isa pang laban sa iyo. Bilang karagdagan, gusto ko ang 2 base ng Hall of Evil sa Dunham at Goldford. Napaisip si Fennel at tumango. Okay. Sa isang iglap, 2 Diyos ang tumayo. Sa 3 natitirang Diyos, ngumiti si Hephaestus at sinabing, okay lang ako sa kahit ano. Ang pagtulong sa kapwa ay aking libangan. Tumingin si Fennel kay Hephaestus, ngumiti, at sinabing, ganon ka pa rin. Sa ilalim ng takip ng pagkukunwari ay namamalagi ang isang pusong hindi masisilayan ng sinuman. Ngumiti si Hephaestus at sinabing, Apollo, hindi mo dapat sabihin iyon tungkol sa akin. Kakampi tayo. Nagkibit balikat si Fennel, at ang kanyang mga mata ay nahulog sa natitirang 2 Diyos na may binagong mga imahe sa mga screen. Tinanong niya, ano ang tungkol sa inyong dalawa? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ng 2 Diyos, okay, ang aming mga kondisyon ay. Habang nagpapatuloy ang mga negosasyon, muling hinati ng 5 Diyos, pati na rin si Fennel, ang dibisyon ng kapangyarihan matapos ang pagkawasak ng Hall of Evil at naabot ang isang pangwakas na kasunduan. Pagkatapos ng video conference, bumalik si Fennel kay Philip at sinabi sa kanya ang sitwasyon. Walang pakialam na tumango si Philip at sinabing, hindi ako sasali sa paghahati ng kapangyarihan, pwede kang magpasya. Gusto ko lang na tuluyang mawala ang Hall of Evil sa 12 Sacred Halls of the West. Ngumiti si Fennel at sinabing, sa loob ng 2 araw, magiging kasaysayan ang Hall of Evil.
Hindi nagtagal, ang balita na ang Hall of the Sun ay nakipag-isa sa iba pang 5 bulwagan upang harapin ang Hall of Evil na kumalat na parang apoy. Agad itong nagdulot ng kaguluhan sa Western Underworld. Diyos ko, paano ito mangyayari? 6 na Diyos ang lilipulin ang Hall of Evil. Hindi nabalitaan. Hindi kailanman nagkaroon ng ganitong pagtutulungan sa pagitan ng 6 na Diyos. Dagdag pa ang mga bounty hunters mula sa Bounty Society, ang Hall of Evil ay tiyak na mapapahamak sa oras na ito. Sa gitna ng iba't ibang talakayan, ganap na sumabog sa kanluraning mundo ang balita na 6 na Diyos ang nagsanib puwersa upang harapin ang Hall of Evil. Hindi nagtagal, nakarating ang balita sa Evil God Vatico. Anak ng Ab Asterisk. Moldite yun Apollo. Gusto niya talaga akong sirain. Nanaginip siya. Nakipagsanib puwersa sa 5 iba pang mga Diyos laban sa akin. Napaka-extravagant. Tumayo si Vatico mula sa kanyang trono at umungal. Dahil sa matinding emosyon niya, nagsimulang dumaloy ang mga asul na agos ng liwanag sa mga sugat sa kanyang mukha. Iyon ang nakapagpapagaling na kakayahan ng buhay. Lord Vatico, ano ang dapat naming gawin? Nag-aalalang tanong ng isang sugo. Sa sobrang galit, muling naupo si Vatico sa trono. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang noo at ang isa pang kamay sa armrest ng trono, hinahaplos ang mga hiyas at diamante sa trono, malamig niyang tinanong, ano na ang nangyayari kay Lord Leo ngayon? Ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki mula kanina na isang sugo sa ilalim ng Vatico ay mabilis na nagsabi, Lord Vatico, walang kilos sa panig ni Lord Leo. Kailangan mo ba akong magtanong? Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Vatico habang may masamang premonition sa kanyang puso. Aniya, tanungin mo siya tungkol sa sitwasyon. At saka, makipag-ugnayan sa ibang Diyos. Hindi tayo pwedeng maupo at walang gagawin. Oo, Panginoon Vatico. Agad na tumalikod ang sagong nakasuot ng itim at lumabas ng bulwagan. Ang natitirang mga sugo at madilim na mga anghel ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha sa sandaling ito. Mukhang nag-aalala rin si Vatico. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, maraming gwardya mula sa Hall of Evil ang sumugod, lumuhod sa lupa, at magalang na nagulat, Lord Vatico, kumilos na sila. Ang puwersa ng 6 na Diyos ay nakiisa sa mga mangangaso ng bounty para sa lakayin ng mga natitirang base natin. Bang! Nang marinig iyon, galit na hinawakan ni Vatico ang armrest ng kanyang trono at dinurog ito, na nagkalat ng mga hiyas at diamante sa buong sahig. Moldite ka, Apollo. Hinding-hindi kita bibitawan. Umungol si Vatico, pagkatapos ay sumigaw sa madilim na mga anghel sa tabi niya, pumunta ka agad sa mga base at siguraduhing ipagtanggol sila. At saka, dalhin mo lahat ng hellhounds na pinag-aaralan dito, lahat sila. Oo, Panginoon Vatico. Ilang maitim na anghel ang yumuko at umalis. Puno ng galit ang mga mata ni Vatico habang galit na nakatitig sa mataas na batong pinto sa bulwagan. Kitang-kita niya ang view sa labas mula rito. Tila gabi na may kaunting paglubog ng araw na dumaloy sa lupa na parang pulang dugo. Ang galit na mga mata ni Vatico ay pumutok na may layuning pumatay habang siya ay bumubulong sa kanyang hininga, Apollo, kung gusto mong sirain ang Hall of Evil, kailangan mong magbayad ng isang tiyak na halaga. Hindi nagtagal, bumalik sa bulwagan ang itim na damit na sugol na may pag-aalala sa mukha. Sabi niya, Lord Vatico, Lord Leo. Nang makita ang nauutal na sugo, naging napakapangit ng mukha ni Vatico habang may inaasahan siya. Sabi niya, iluwa mo. Hindi na kami matutulungan ni Lord Leo. Sinabi niya sa amin na maghanap ng sarili naming daan palabas, sabi ng itim na damit na sugo. Nang marinig iyon, walang masyadong emosyonal na pagbabago bago sa mukha ni Vatico maliban sa malamig na pakiramdam. Matagal na niyang nahulaan ang resulta nito at nagtanong, pumasok ba si Amos? Tumango ang sugo na may itim na damit at sinabi, oo, opisyal na ipinahayag ni Lord Amos na makikipagkompetensya siya para sa posisyon ng punong Diyos at ang Panginoon ng sagradong lungsod. Ang mas nakakatakot ay pagkatapos lang niyang mag-anunsyo, maraming puwersa ang tumugon sa deklarasyon ni Lord Amos. Ngayon, sa hitsura nito, pantay na magkatugma sina Lord Amos at Lord Leo. Boom! Biglang bumagsak ang nakakasilaw na energy pressure mula sa katawan ni Vatico. Ang itim na kristal na tile sa sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag sa isang iglap. Hindi ko inaasahan na itatago ni Amos ang kanyang sarili ng ganoon kalalim. Sinabi ni Vatico habang nagtanong siya, ano ang sinabi ni Hades at Andrew? Nang sugo na may itim na damit, walang tugon mula kay Lord Hades at Lord Andrew mula ngayon, ngunit sinabi ng kanilang mga sugo na nagpapagaling pa sila sa kanilang mga sugat. Malamang wala silang oras para makisali at sinabihan kaming mag-ingat. Basag. Agad na sumabog ang katawan ni Vatico na may kasamang itim at lila na kidlat na isang karagdagang pagpapalabas ng presyo ng enerhiya.
Kabanata 2539. Si Votico ay pinagtaksilan. Mag-isa lang siya ngayon. Ilabas ang aking Evil God's Order. Ipunin ang lahat ng puwersa ng Hall of Evil at maghanda upang ipagtanggol ang ating buhay. Umungol si Votico. Oo. Sa pagkakataong ito, alam ng lahat ng mga sugo at madilim na anghel na ang Hall of Evil ay ilalagay ang kanilang buhay sa linya para sa laban na ito. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng 6 na Diyos at Bounty Hunters, ang mga base ng Hall of Evil sa buong kanlurang mundo ay nagsimulang bumagsak ng sunod-sunod. Ang lahat ng mga base ay nasunog sa apoy na may mga casualty sa paligid. Bagamat nagsanib puwersa ang 6 na Diyos, walang mga Diyos ang aktwal na lumahok sa mga labanan. Kaya naman, walang lumabag sa pagbabawal sa utos ng punong Diyos. Dito, sa ilalim ng takip ng mga mangangaso ng bounty, imposibleng matukoy sa kanilang hitsura kung sila ay nagmula sa mga sagradong bulwagan o sa underground bounty society. Sa ilalim ng pinagsamang mapanirang puwersa, ang Hall of Evil ay nagduso mula sa patuloy na pagkatalo at sa wakas ay mga umatras sa pangunahing base camp. Pagkalipas ng 2 araw, sa base camp ng Hall of Evil na matatagpuan sa Fidel's Mountain, 50 milya ang layo, ang mga ganap na armadong tauhan ng 6 na sagradong bulwagan at maraming bounty hunters ay nagtipon. Sa abot ng mata, ang nakapalibot na kabundukan at kagubatan ay puno ng mga tao pati na rin ang lahat ng uri ng mga advanced na kagamitan at puwersa sa pakikipaglaban. 12 ng mga fighter jet din ang lumipad sa kalangitan. 12 ng mga tangke ng labanan ang sumulong sa lupa. Napaligiran na ang buong Hall of Evil. Sisingilan. Malapit na ang tagumpay. Sirain ang Hall of Evil, patayin ang Evil God Votico, at makuha ang bounty na 1.6 billion. Isang grupo ng mga tao ang umungal at mabilis na umatake. Sa isang iglap, dumagsa ang mga tao na parang tidal wave sa base camp ng Hall of Evil. Boom! 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 Nag-apoy ang apoy, at umalangaw-ngaw ang mga tunog ng pagsabog. Dito nagsimula ang pinakapangwasak na labanan. Lahat ng elite ng Hall of Evil ay sumali sa laban. Ang isang battle squad na binuo ng mga Hellhounds ay mabilis ding sumali sa larangan ng digmaan at nagsimula ng one-sided massacre. Ang mga Hellhounds ay pawang mga killing machine na binago ng tao. Nagmadali silang pumunta sa larangan ng digmaan mula sa lahat ng panig at naglunsad ng isang pagpatay. Di nagtagal, ang mga unang umaataking squad ay napatay ng mga makinang pangpatay na ito. Sa sandaling ito, ilang pinuno ng mga pangkat ng mga bounty hunters ang nakatayo sa gilid ng burol na hindi kalayuan. Tumingin sila sa larangan ng digmaan sa malayo gamit ang mga binocular. Damn it! Ang Hall of Evil talaga ay may mga ganitong killing machine. Si George, ang kapitan ng Team George na unang nirerango sa mga mangangaso ng bounty, ay isinumpa sa sandaling ito. Ang unang batch ng mga tauhan ay dumanas ng matinding pagkalugi. Ang mga killing machine na iyon na binago ng tao ay masyadong mabangis at hindi natatakot sa kamatayan. Pagkatapos, iwinagayway ni George ang kanyang kamay, hinugot ang punyal ng kanyang kabalyero mula sa kanyang baywang, at umungal, ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na pangkat, sumugod. 4 laban sa 1. Patayin ang isa at gagantimpalaan kita ng $1,000,000. Kaagad, ang sabik na mga mangangaso ng bounty sa likod ni George ay sumugod na may dagendong. Sa kabilang banda, galit na sumugod din ang ibang team ng mga bounty hunters. Maaari nilang isuko ang kanilang buhay sa harap ng mapang-akit na kaloob na ito. Sa isang iglap, muling nag-alab ang larangang ito. Sa pangunguna ng kani-kanilang mga sugo, ang mga tao mula sa 6 na sagradong bulwagan ay matalinong umikot sa likod ng Hall of Evil mula sa ibang mga lugar at naglunsad ng pinaka-agresibong pag-atake. Ang buong bundok at kagubatan ay nagliyab, umalangaw-ngaw sa walang katapusang pagsabog. Ang mga fighter jet sa kalangitan ay patuloy na nagpaputok ng mga bala at missile patungo sa lupa. Dinurog ng mga tangke ng labanan ang kakahuyan at sumugod sa larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, sa napakagandang bulwagan ng Hall of Evil, nakaupo si Votico sa kanyang trono habang ang kanang kamay ay nakasuporta sa kanyang ulo at ang kabilang kamay ay may hawak na sibat na kumikinang sa kakaibang itim na liwanag. Evil God Spear. 9 na pula at itim na ahas ang nakapulupot sa sibat, bawat isa ay may isang pares ng escarlate na mata. Pumapasok labas ang kanilang mga pulang dila. Ang mga pulang itim na ahas ay mukhang napakasama sa isang bangis na nagpatigil sa iba na tumingin sa kanila ng direkta. Hawak lang ni Votico ang sibat habang malamig na nakatitig sa tarangkahang bato sa bulwagan habang umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga ang nakakabasag lupa na hiyawan sa labas. Ang lahat ng madilim na anghel ay sumali sa labanan sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, kasama ang magkasanib na puwersa ng 6 na sagradong bulwagan, kahit na walang Diyos na dumating na nakikilahok sa labanan, higit sa kanilang mga sugo ang nakibahagi. Alam na alam ni Votico na sa huli, ang mga Diyos na sa mga anino ay tiyak na sasali sa laban.
Unti-unting nabawasan ang mga sigawan ng pagpatay sa labas, at humupa rin ang mga galaw ng labanan. Makapalang hangin sa masangsang na amoy ng dugo. Dumagundong. Hindi nagtagal, mahigit 100 tangke nang nagtipon sa labas ng tarangkahang bato. Nagsisiksikin ang lahat sa harap ng napakagandang Hall of Evil na ito. Isang eksena ng pagkawasak. Sa harap ng gayong mapang wasak na puwersa, ang lahat ng madilim na anghel ng Hall of Evil ay naging kanyan. Nalunod sila sa apoy ng digmaan at naging mga bangkay. Sabay-sabay na lumitaw ang ilang mga figure na may liwanag na nagniningning sa likuran nila sa tarangkahang bato ng Hall of Evil. Mahigpit na kinuyam ni Bakugo ang sibat sa kanyang kamay bago siya tumawa ng mahina at sinabing, Apollo, sa wakas nandito ka na. Si Fennel at ang iba pang 5 Diyos ay lumitaw sa pasukan ng Hall of Evil sa sandaling ito. Pumasok siya at sinundan ng malapitan ng 5 Diyos. Bawat isa sa kanila ay sapat na para yumanig ang buong kanlurang mundo. At sa pagkakataong ito, 6 na Diyos ang lumitaw ng sabay-sabay. Bakugo, hindi ko inaasahan na mabilis kang makaka-recover mula sa iyong mga sugat simula noong huli tayong maghiwalay. Nag-cross arm si Fennel at ngumisi. Umupo si Bakugo sa mataas na trono. Ang 9 na pula at itim na ahas sa sibat na nasa kanyang kamay ay sumirit ng mabangis, inilabas ang kanilang mga pangil at gustong kagatin si Fennel at ang iba pa. Apollo, ang galing mo talaga na nakalap ng 5 Diyos para lang harapin ako. Tumawa ng masama si Bakugo at umungal, pero sa tingin mo ba sapat na ito para sirain ang Hall of Evil ko? Ako, si Bakugo, ay isang Diyos. Boom! Biglang, isang surge ng energy pressure ang sumabog mula sa Bakugo. Sa labas ng kalangitan, isang espada ng pagkahari ang nakasabit sa hangin at nagpapawala ng presyong bumalot sa buong kagubatan sa bundok. Kalmadong nakatayo si Fennel sa bulwagan na may 5 Diyos na nakatayo sa likuran niya. Aniya, Bakugo, ayoko ng mga unnecessary fights. Hanggat isuko mo ang iyong posisyon bilang Diyos at ang iyong pinagmulan ng paghahari, may ililigtas ko ang iyong buhay. Mayabang. Lumaban ka kung gusto mo. Ako ang dakilang evil god. Ako ang Diyos ng kanluran. Umuungal si Bakugo, at sumunod ang mga ahas sa kanyang sibat. Biglang lumaki ang mga figure at naging 9 na malalaking ahas na natatakpan ng pula at itim na kaliskis na bakal. Sinubukan nilang kagatin at sunggaban si Fennel at iba pa. Ang labanan sa pagitan ng mga Diyos ay malapit ng sumiklab. Kabanata 2540. 9 na malalaking mabangis na pulang itim na ahas ang sumirit at umungal ng nakakatakot. Pumalakpak sila sa langit at sinunggaban ang 6 na Diyos. Ang kanilang malalaking panga ay tumulo ng mabahong uhog. Isang ahas ang naglabas ng kanyang mga pangil at gustong lumunin si Fennel sa isang kagat. Malamig at mahigpit ang sulok ng mga mata ni Fennel habang nakatitig sa ahas. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang pulang dragon halberd ang biglang tumusok sa malaking panga ng ahas. Poof! Dugo ang nag-spray na parang talon. Hiss! Dagindong! Dumiretso ang pulang halberd sa bibig ng malaking ahas, na naglabas ng dugo at kaliskis kasama nito. Ang ahas ay umungal sa sakit at mabilis na umatras. Kasabay nito, ang iba pang 8 ahas ay ibinalot ang kanilang mga buntot sa Evil God Spear sa kamay ni Bakugo. Ang kanilang mga katawan ay biglang lumaki ng 12-dosenang metro ang haba na may aura ng nagngangalit na mga hayop. Sinunggaban nila ang 6 na Diyos sa tapat. Sa isang iglap, isang nakasisilaw na labanan ang sumiklab sa Hall of Evil. Ang 6 na Diyos ay hindi nagligtas sa pagsisikap na patayin ang 9 na malalaking pula at itim na ahas. Dagindong. 2 ahas ang sumugod kay Athena, gusto siyang bitag at paghiwalayin. Si Athena ay nakasuot ng maputlang gintong damit. Ang kanyang katawan ay nasilaw sa puting liwanag, at ang aura ng mga Diyos ay lumundag. Sa ilang sandali, si Athena ay nagmukhang isang dakilang Diyosa sa kanluraning kasaysayan at sibilisasyon. Nagningning siya ng isang banal na liwanag na hindi maiiwasan ng isang tao kundi gustong sambahin. Bahagyang lumipad ang maputlang gintong damit ni Athena. Ibinuko niya ang kanyang mga braso at iminuwestra ang isang bagay sa kanyang dibdib ng marahan at dahan-dahan. Tila ang kanyang pares ng mga payat na braso ay bumubuo ng 12-dosenang malabong mga braso na may banal na halo. Sumirit ang 2 ahas at sumugod kay Athena, ngunit habang papalapit sila sa banayad na puting liwanag na nagmumula sa mga kamay ni Athena, tila nakukulam ang 2 ahas. Dahan-dahan silang nagpatira pa sa paanan ni Athena, nalaglag din ang mga buntot nila sa Evil God Spear sa kamay ni Bakugo. Pagkatapos, ang 2 ahas ay nagpasakop kay Athena. Humakbang si Athena at tumayo sa harap ng mga ulo ng ahas, na dahan-daang umangat kasabay ng matinding lamig sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mga mata ay naging banal na puti, at nawala ang kanilang masamang aura. Galit na galit si Bakugo sa eksenang ito at umungal, mga halimaw. How dare you betray me too? Pumunta sa impyerno.
Galit na itinutok ni Vatiko ang sibat sa dalawang ahas. Ang sibat ay biglang kumislap ng itim na ilang kidlat at tumama sa dalawang ahas na nagtaksil sa kanya. Sa pag-iisip mula kay Athena, iniwasan ng dalawang ahas ang pag-atake ni Vatiko bago sila umungol at sumugod patungo sa Vatiko. Vatiko, sapat na ang ginawa mong kasamaan. Ngayon ang araw na mawawasak ang iyong Hall of Evil. Galit na sigaw ni Athena, at gamulong ang mahaba nitong buhok. Itinuro niya ang kanyang daliri sa Vatiko na may pinakamataas na presyo ng enerhiya. Si Athena ay parang diyosa ng digmaan dahil isa siya. Walang dapat malinlang sa kanyang magandang mukha. Siya ang tunay na diyosa ng digmaan. Sa isang iglap, sumiklab ang labanan sa Hall of Evil. Sa kalangitan sa labas, 7 espada ng paghahari ang nakasabit sa hangin na parang mga kulay ng bahaghari. Kabilang sa mga ito, ang isang puting espada ng pagkahari na may gininto ang hilt at isang puting talon ay mukhang napakadalisay at walang kapintasan. Ito ang espada ni Athena ng pagiging hari. Ang isa pang berdeng espada ng paghahari ay naglabas ng nakakatakot na presyo at puno ng espiritu ng pakikipaglaban. Ang tibak ng paghahari ay pag-aari ni Ares, ang Diyos ng digmaan. Ang berdeng talon ng espada na may ulo ng Western Dragon sa hilt ay mukhang nakakatakot. Boom! Biglang, ang Hall of Evil ay nabaligtad ng malaking presyo ng enerhiya. 7 figure ang pumailan lang sa langit, nakikipaglaban sa 9 na pula at itim na ahas. Ang gayong nakakagulat na eksena sa labanan ay sapat na upang manginig ang mundo. Ang mga bounty hunters sa labas ng mundo ay natakot nang makita nila ang isang mapanirang eksena. Nakakakilabot. Nakakakilabot. Ito ang kapangyarihan ng mga Diyos. Gayunpaman, nakikita nila ang mga Diyos na ito ay hindi nakikipaglaban ng buong lakas. Pagkatapos ng lahat, ang mga labanan sa pagitan ng mga Diyos ay hindi pinapayagan. Si Vatiko ay nakatayo sa sirang trono ng Hall of Evil, at ang Evil God Spear sa kanyang kamay ay naglabas ng nakakapangit na masamang aura. Sumabog ang energy pressure mula sa kanyang katawan. Damn it, lahat kayo ay nararapat na mamatay. Para sa pagsisikap na sirain ang aking Hall of Evil, papatayin ko kayong lahat ngayon. Umungol si Vatiko, at ang kanyang kapangyarihan ng mga Diyos ay sumabog patungo sa 6 na mga Diyos. Tumingin si Fennel sa iba pang mga Diyos at same time na sinabi, tapusin ang labanan ng mabilis. Kaagad, sumabog din ang 6 na figure sa kapangyarihan ng mga Diyos habang sila ay sumugod patungo sa Vatiko. Samantala, malayo sa gintong palasyo ng Mount Olympus. Ang punong Diyos na si Zeus ay nakikipagtalo kay Leo. Pare, uupo ka na lang ba at manunood habang sinisira nila ang Hall of Evil? Ito ay isang hamon sa ranggo ng 12. Mga Diyos, galit na galit si Leo at halos mapasigaw. Umupo si Zeus sa kanyang gininto ang trono, madilim at seryoso ang kanyang mukha. Leo, hanggat hindi nangyayari ang labanan sa pagitan ng mga Diyos, wala tayong karapatang panghimasukan ang kanilang desisyon. Ito ang pagsusuring itinakda ko sa simula. Kahit na ako ang punong Diyos, hindi ko mababago ang mga tuntuning itinakda ko ng walang magandang dahilan. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Zeus. Sa sandaling ito, isang bantay ng sagradong lungsod ang sumugod, lumuhod sa isang tuhod, at magalang na nagsabi, punong Diyos, masama. Ang mga Diyos ay nakikipaglaban. Isang labanan ng mga Diyos ang sumiklab sa base camp ng Hall of Evil. 6 na Diyos ang umaatake sa Evil God Vatiko. Kumunat ang noo ni Zeus, at naging malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Nang marinig ito, biglang umungol si Leo, Ama. Tingnan ang mga Diyos na ito. Wala silang pakialam sa utos ng punong Diyos mo. Hindi ka nila nakikita bilang punong Diyos. Napaungol si Zeus sa galit, tama na. Alam ko na ang gagawin. Pagkatapos, ang mga mata ni Zeus ay sumabog sa panginginig habang siya ay sumigaw, Fury, ilabas ang aking utos ng punong Diyos. Sabihin sa kanila na itigil ang pakikipaglaban. Ang sino mang hindi sumunod ay aalisin ng karangalan ng mga Diyos. Sa bulwagan, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng gintong baluti ay yumuko ng may paggalang at papalabas na sana ng bulwagan. Gayunpaman, sa oras na ito, isang figure ang biglang lumitaw sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Isang malambing na boses ang nagmula sa pinto. Punong Diyos Zeus, natutuwa akong makilala ka. Nang marinig ito, itinaas ni Zeus ang kanyang kilay, tumingin sa direksyon ng pinto, at same time na nagtanong, sino ka? Ang figure, habang ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, ay walang pakialam na nagsabi, Philip Clark. Kabanata 2541. Nagniningning ang mga mata ni Zeus habang nakatitig sa binata na papasok mula sa pinto. Philip Clark. Kaya, ikaw ang taga-silangan na sanhi ng lahat ng kaguluhan, ang batang patriarch ng pamilya Clark at ang anak ni Roger Clark. Agad na naging napakalamig ng aura ni Zeus. Nang tumingin siya kay Philip, malabo niyang nakita ang anino ni Roger Clark sa kanya.
Ang kanyang anak ay kasing bastos at mayabang. Ito ang sagradong lungsod, ang kanyang gintong palasyo. Gayunpaman, ang batang ito ay tumalon lamang ng ganoon. Dekorasayon lang ba ang mga bantay sa labas? Kabog, kabog, kabog. Biglang narinig ang mabilis na mga yabag sa labas ng gintong palasyo. Pinalibutan ng 12 ng mga gwardya na nakasuot ng gintong baluti na may mga gintong sibat sa kanilang mga kamay ang punong pasukan ng palasyo. Parang ngayon lang nila napansin ang pumasok. Puno ng panginginig ang mukha ni Leo habang sinasabi niya ang kakaibang lalaking taga-silangan na biglang sumulpot. Sumigaw siya, "Damn it! Ikaw na walang pakundangan, bakit hindi ka lumuluhod at sumasaludo kapag nakikita mo ang aking ama, ang punong Diyos? At saka, paano ka nakapasok?" Nagkibit balikat si Philip at sinabing, "Tumatalon ako sa dingding. Medyo mahina ang mga bantay mo dito." Nagsasabi ng totoo si Philip. Dahil ang sagradong lungsod ay isang tahimik at mapayapang lugar kung saan ang mga tao ay nagtataguyod ng kapayapaan at kalayaan, ang mga gwardya ay medyo maluwag at hindi kasing higpit. Nang marinig ito, puno ng galit ang mukha ni Leo, at may mga ugat sa kanyang noo. Itinuro niya si Philip at sinigawan ang mga gwardya na nakabaluti ng ginto sa pintuan, "Ibaba mo itong bastos na barbarian sa silangan at itapon mo siya sa pipaitan. Hayaan mo siyang manatili sa mga lalaking iyon." Sa utos na iyon, gustong lumapit ng mga gintong gwardya at ibaba si Philip. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Philip. Sa isang mahinang ngiti, tumingin siya sa malayong si Zeus at sinabi, "Ganito ba ang pakikitungo ng punong Diyos na si Zeus sa kanyang mga bisita sa sagradong lungsod? Ang pamilya Clark ba ay hindi sapat na karapat-dapat na tumayo dito at makipag-usap kay Chief God Zeus?" Nang marinig ito ni Leo, naalala niya ang sinabi ng kanyang ama kanina lang. Ang batang patriarch ng pamilya Clark at ang anak ni Roger Clark. Siya ba ang batang patriarch ng pinakamakapangyarihan at misteryosong pamilyang Clark sa silangan? Ang parehong tao na nagmana ng posisyon ng patriarch ng pamilya Clark. Ang seremonya ay nai-broadcast ng live sa buong mundo. Agad na nagalit si Leo dahil hindi magkasundo ang pamilya Sainsbury at ang pamilya Clark. Nakita mismo ni Leo ang labanan ni Roger at ng kanyang ama noon. Ito ay isang cataclysmic na kaganapan. Kabastusan. Ikaw na hanggal, ito ang kanluran, ang sagradong lungsod, at ang teritoryo ng pamilya Sainsbury. Anong karapatan mo, ang pamilyang Clark ng silangan, na maging pantay sa aking ama? Umungol si Leo, na kumikislap sa kanyang mga mata. Bahagyang kumunot ang noo ni Philip, tinitigan si Leo na may malamig na mga mata, at sinabing, "Very good. Ikaw ba si Leo Sainsbury? Tatandaan kita. Mayabang. Mga bantay, ibaba mo siya." Galit na sigaw ni Leo. Gayunpaman, same time na sinabi ni Zeus sa sandaling ito, "Tumayo kayong lahat." Agad na napaatras ang mga gintong gwardya na nakapalibot sa pasukan, ngunit hindi sila nakalayo at nagbantay sa labas ng gintong palasyo. Kabanata 2542. Dahan daw ang si Zeus mula sa kanyang ginugol na trono at lumapit kay Philip. Malamig niyang tinitigan si Philip at sinabing, "Young Patriarch Clark, hindi mo ba alam ang mga miyembro ng pamilya Clark ay hindi pinapayagang makapasok sa sagradong lungsod? Maging ang ama ay kailangang sumunod sa iyong mga tuntunin ng sagradong lungsod kung narito siya." Nagkibit balikat si Philip at sinabing, "Gusto mo ba talagang makipagtalo sa akin tungkol sa tinatawag na mga patakaran o kawalan ng mga ito?" Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Zeus habang nakatitig kay Philip at nagtanong, "Young Arch Clark, si Roger ay gumawa ng maraming pagsisikap sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng pagsubok ng pagiging araw. Hindi ba siya nag-aalala na hindi ko ba inaasahan ang pag-asa ng pamilya Clark dito at ngayon?" Sa sinabi nito, isang surge of energy pressure ang namuo sa katawan ni Zeus, dahilan para makaramdam ng kakapusan ng hininga si Philip. Kung hindi niya nailabas ang kanyang aura sa oras, baka crush na siya ni Zeus. Naramdaman ang matinding panggigipit mula kay Zeus sa kanyang harapan, mahinang sinabi ni Philip, "Punong Diyos, hindi ka dapat makipagsapalaran. Kung gagawin mo, ang sagradong lungsod na ito at iyong mga tao ay magdurusa." "Hahaha." Tumawa si Zeus at sinabing, "Very good. Gaya ng inaasahan ng batang patriarch ng pamilya Clark. Pareho ka talaga ng ugali ng tatay mo noon." Pagkatapos sabihin iyon, naging misteryoso ang mukha ni Zeus habang nagtanong, "Bakit ka nandito?" Hindi nagpatalo si Philip tungkol sa bush at sinasabing, "Ako ang nagplano ng buong pag-atake laban sa Hall of Evil. Wala itong kinalaman sa ibang Diyos. Nandito ako para sabihin lang sa iyo na tiyak na papatayin ko ang Evil God Vatico." Sa sandaling sinabi niya iyon, ang kapaligiran sa gintong bulwagan ay naging sobrang tensyonado. Nang marinig iyon ni Leo, itinuro niya ang ilong ni Philip at umungal, "How dare you? Si Vatico ay isa sa 12 Diyos. Paano siya papatayin ng isang taga-silangan na tulad mo?
May respeto ka ba sa pamilya Sainsbury o sa tatay ko? Galit na galit si Leo. Si Philip Clark pala ang nasa likod ng lahat. Bahagyang ngumiti si Philip at sinulyapan si Leo habang lumingon siya kay Zeus at nagtanong, ano sa palagay mo, punong Diyos? Seryosong sinabi ni Zeus, nakakainis. Si Vatiko ay isa sa mga Diyos. Paano ka magiging napakapangahas na pumatay ng isang Diyos sa aking kanlurang mundo? Napangiti si Philip at sinabing, isa lang siyang Diyos na madaling palitan. Ayaw mo bang pumasok ang bagong dugo sa hanay ng mga Diyos? At saka, sa pagkakaalam ko, hindi ganoon kasikat ang evil god Vatiko sa Western world. Bakit mo pa ipinagtatanggol ang isang taong ganyan? Kumunat ang noo ni Zeus at malamig na sinabi, siya ay Diyos pa rin. Tumango si Philip bilang pag-unawa at sinabing, paano kung ipilit kong patayin siya? Boom! Ang nakakasilaw na presyo ng enerhiya ay biglang sumabog mula kay Zeus at bumaha sa gintong palasyo. Kasabay nito, kumalat ito sa buong sagradong lungsod. Sa isang iglap, naramdaman ng mga tao sa sagradong lungsod ang hindi magagapi na panggigipit mula sa gintong palasyo. Ang lahat, anuman ang kanilang ginagawa, ay lumuhad sa lupa at yumukod sa pinakamalapit at makikitang gintong palasyo sa gitna ng lungsod. Maging ang mga sinaunang hayop na nakakulong sa mga kulungan sa ilalim ng lupa na libu-libong metro sa ibaba ng sagradong lungsod ay naramdaman ang pressure at banta mula sa itaas. Ungol nilang sagot. Ang mga ungol ay umabot sa lupa bilang isang mapurol na dagandong. Young Patriarch Clark, hinahamon mo ba ako? Tumahol ng mariin si Zeus. Naramdaman din ni Philip ang napakalaking lakas at kapangyarihan ng paghahari mula kay Zeus. Sila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Para kay Zeus, si Philip ay isa lamang langgam. Gayunpaman, kahit na ganoon, mahinahon pa ring sinabi ni Philip, kung pipigilan mo ako sa pagpatay kay Vatiko, maaari mong itinuring ito bilang isang hamon mula sa batang patriarch ng pamilya Clark sa punong Diyos ng iyong sagradong lungsod. Kabanata 2543. Sa sandaling binigkas ang mga salita, ang kapaligiran sa gintong palasyo ay naging tense at mapang-api. Biglang lumitaw sa itaas ng gintong palasyo ang isang platinum sword of kingship na may 5 hiyas na may iba pang kulay. Ito ay nakasisilaw at kapansin-pansin. Sa sandaling lumitaw ang espadang ito ng paghahari, ang malakas na enerhiya at kapangyarihan ng pamamahala ay sumabog upang labanan ang napakalaking presyo mula sa ginintoang palasyo. Sa loob ng bulwagan, tumingin si Zeus kay Philip at nakangising sinabi, labas ka na. Isang lalaki na kaka-rating lang sa kaharian ng mga Diyos ang nangangahas na harmony ng aking sagradong lungsod. Mas mayabang ka pa sa tatay mo. Sa sinabi nito, itinaas ni Zeus ang kanyang kamay at hinawakan si Philip. Ang kapangyarihan ng mga alituntunin na umuusbong mula sa kanyang palad ay palm unit sa espesyal na larangan ng paghahari na nabuo sa paligid ni Philip. Sa harap ng isang mas mataas na kaharian ng kapangyarihan, ang larangan ng paghahari ay hindi makalaban sa banta mula kay Zeus. Kung ganoon, tatanggapin ko ang 5 pinagmumula ng pagkahari. Salamat sa iyong ama sa regalo para sa akin. Malamig na sabi ni Zeus habang sumasayaw sa hangin ang kulay uban niyang buhok, napakamaharlika at mabangis. Gayunpaman, nang hahawakan na sana ng kamay ni Zeus si Philip, isang matandang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Zeus, kung manggahas kang hawakan ng aking anak, sisirain ko ang sagradong lungsod. Dumagundong. Ang matanda at sobrang marilag na boses na ito ay agad na bumalot sa buong sagradong lungsod. Nang marinig ito, sumimangot si Zeus at umungal, Roger Clark, sa wakas ay nagpakita ka na. Sa sinabi nito, nag-zoom siya palayo sa direksyon ng pasukan sa isang bahid ng gininto ang kidlat. Kaagad pagkatapos, ang buong kalangitan ay napuno ng presyo ng enerhiya. Ang mga mamamayan ng sagradong lungsod ay tumitingin at nakakita ng 2 figure sa himpapawid, bawat isa ay may napakalaking presyo ng enerhiya at kapangyarihan ng mga sukat. Nakasuot ng puting martial art uniform si Roger at nakatayo habang nasa likod ang mga kamay. Hindi niya pinansin si Zeus na nasa harapan niya. Nakasuot ng golden and white king's robe si Zeus at may hawak na golden spear sa kamay habang malamig na nakatitig sa lalaking nasa harapan niya. Sabi niya, Roger Clark, ano ang ibig mong sabihin sa pagpasok sa aking sagradong lungsod? Bahagyang ngumiti si Roger at sinabing, Zeus, huwag kang kabahan. Nandito ako para lang kunin ang anak ko. Napabuntong hininga si Zeus at sinabing, ang yabang talaga ng pamilya mong si Clark, pumapasok at umaalis sa gusto mo. Sa tingin mo ba ay pag-aari mo ang sagradong lungsod? Ngumiti si Roger at sinabing, ano ang gusto mo, kung gayon? Sabi ni Zeus, sa labanang iyon mahigit 10 taon na ang nakalilipas, walang nagwagi. Ngayon, magpasya tayo sa kinalabasan. Kung nanalo ka, malaya kang umalis. Kapag natalo ka, papasok ka sa piitan ng sagradong lungsod at babantayan mo ako sa piitan sa loob ng 10 taon. Pinag-isipan ito ni Roger at sinabing, natatakot ako na hindi ka sapat.
Mayabang. Angal ni Zeus. Ang kanyang mga mata at buong katawan ay kumikinang sa gintong kidlat. Sa isang iglap, sumugod siya kay Roger at nagsalubong ang dalawa. Gayunpaman, hindi malinaw na nakikita ng mga tagalabas ang laban na ito dahil masyadong malayo ang kanilang laban. Halos sa isang iglap, iniwan nila ang kalangitan sa itaas ng sagradong lungsod at lumipad patungong silangan. Ito rin ang araw kung kailan naramdaman ng lahat ng mga alagad ng kanluraning mundo ang maringal na presyo ng enerhiya at kapangyarihan ng paghahari na nagngangalit sa lahat ng dako na tila baguguho ang langit anumang sandali. Kahit ang mga ordinaryong tao ay napansin ang mga gumugulong na ulap at nakakatakot na kidlat sa pagitan. Sa combat command room ng Octagon, hindi mabilang na hanay ng mga sopistikadong instrumento sa pagsubaybay ng data ng enerhiya at kumikislap na may mga pulang ilaw ng baba sa sandaling ito. Ang mga halaga ng data ng pagsubaybay ay kinunan sa bubong at nagpapadala ng nakarating sa kaharian ng kabilang baybayin. Ang buong Octagon ay naging alerto sa ilalim ng batas militar. Kabanata 2544. Maging ang 7 Diyos na lumalaban sa Hall of Evil sa sandaling ito ay naramdaman ang nagngangalit na presyo ng enerhiya sa kalangitan. Zeus. Naramdaman agad ni Athena ang kapangyarihan ni Zeus sa mga kalkulasyon mula sa nagngangalit na presyo ng enerhiya. Ang mas nakakatakot, may umaaway sa kanya. Bukod dito, ang kaharian ng kabilang partido ay hindi bababa kay Zeus. Tumingin si Athena kay Fennel at nagtanong, iyan ba ang trump card na binanggit mo? Bahagyang ngumiti si Fennel, at ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag na parang napapalibutan ng mga fire dragon. Sinabi niya, tapusin ang laban ng mabilis. Kaagad, ang 6 na Diyos ay sumabog ng buong lakas at sumabog sa evil god na si Vatico, na bogbog na at bogbog sa sandaling ito. Nayanig ang buong bundok, dinaig ng lahat ng iba't ibang enerhiya at kapangyarihan ng mga pagsusuri. Bumalik sa sagradong lungsod, si Philip ay nakatayo ng mahinahon sa harap ni Leo. Si Leo, na nakasuot ng platinum royal robe, ay malamig na tumitig kay Philip. Sumigaw siya, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay, ikaw na mayabang na taga-silangan. Boom! Sa isang iglap, sinampal ni Leo si Philip. Nagkaroon din ng insight si Philip sa lakas ni Leo sa sandaling iyon, na nasa kaharian din ng mga Diyos. Nawala ang figure ni Philip sa direksyon ng pasukan ng bulwagan na parang isang itim na anino. Hinabol siya ni Leo at umungol. Huwag kang mangarap na tumakbo. Papatayin kita dito mismo alang-alang sa sagradong lungsod. Sa isang iglap, naglaban sila sa langit sa itaas ng sagradong lungsod. Nahuli si Philip sa isang matinding labanan dahil hindi mahina si Leo. Nang makita ang kapana-panabik na labanang ito, ang mga tao sa sagradong lungsod ay nagmasid sa pagkamangha. Boom! Sa labas, isang malaki at nagniningning na kidlat na may kapangyarihan ng nagngangalit na pagkawasak ang biglang tumama kay Philip. Tumangala si Philip, at sumayaw ang kanyang buhok sa hangin. Itinaas niya ang kanyang kamay at bumuo ng isang kingship barrier. Dumagundong. Ang malaking kulog na iyon ay tumama sa hadlang ng pagiging hari ni Philip. Ang malaking mapang wasak na enerhiya na iyon ay patuloy na nagwasak sa hadlang ng pagiging araw. Lumipad si Leo sa himpapawid at nagtama ng mas maraming kulog sa hadlang ng pagiging araw ni Philip. Sa ilang sandali, tiniis ni Philip ang napakalaking puwersa ng pagkawasak. Napabuga siya ng hangin at bumagsak sa lupa, bumagsak sa isang bahay. Gumuho ang bahay. Usok at alikabok ang umuusok. Nag-crack din ang lupa at sobrang nakakaloka. Nakasmirk si Leo sa himpapawid. Itinaas niya ang kaliwang kamay na may kulog sa kamay at sumipol. Hindi mabilang na mga lambat ng kidlat at biglang nahulog mula sa langit at tumama sa gumuhong bahay. Hindi niya palalampasan ang anumang pagkakataong umatake o bigyan ng puwang ang kalaban para makahinga. Kaagad, ang mga lambat ng kidlat na may mapanirang enerhiya ay nahulog mula sa langit at natabunan ang bahay. Gayunpaman, sa ilalim ng usok at alikabok, dahan-daang tumayo ang isang figure. Tila natatakpan siya ng nanginginig na pulang apoy sa buong katawan. Dagendong. Ilang kaimira na naglalagablab na pula ang biglang lumipad mula sa usok at alikabok, umaatungal habang tinutusok nila ang mga lambat ng kidlat at si Leo. Kasabay nito, lumipad din ang mga figurang iyon sa langit na may halimaw na layunin sa pakikipaglaban sa kanyang mga mata. Kabanata 2545. Agad, ang kalangitan sa itaas ng sagradong lungsod ay napuno ng nagngangalit na presyo ng enerhiya. 5 naglalagablab na kaimira ang pumailan lang sa langit, umaatungal habang sila ay sumugod patungo sa malalaking lambat ng kidlat na nahuhulog mula sa langit. Ang buong kalangitan ay nasilaw sa asul, puting kidlat at pulang apoy. Dumagundong. Nagkaroon ng nakakatakot na energy pressure nang magbanggaan ang dalawang partido. Ang lahat ng mga tao sa sagradong lungsod sa ibaba ay natulala sa mapanirang puwersa.
Ang nagninangas na apoy at kumakaluskos na kidlat ay tumama sa takot sa puso ng lahat. Si Leo ay nag-hover sa hangin, at ang kanyang mga mata ay pumutok na may layuning pumatay. Tinitigan niya si Philip, na sumugod sa kanya sa nagninangas na baluti ng Chimera. Sumigaw siya, "Damn it! Ang pamilya Sainsbury ay ang mga masters ng kidlat. Gaano kalakas ang loob ng isang mahina at hamak na bagong promote na Diyos na tulad mo na suwayin ang kalooban ng mga Diyos. Mamatay!" Sigaw ni Leo, ibinuka ang kanyang mga braso, at may iminuwestre sa kanyang dibdib. Biglang lumundag ang mga ulap sa langit at umikot na parang puyaw sa itaas ng ulo ni Leo. Sa sandaling iyon, si Leo ay nasa gitna ng umiikot na nakatayo sa ulap na iyon na kumaluskos ng nagniningning na mga kidlat. Ang kapangyarihan ng pag-iilaw ay sapat na upang sirain ang bahagi ng sagradong lungsod sa ibaba, na ginagawa itong isang tumpok ng mga durog na bato magpakailanman. Ang tagpong ito na may mga gumugulong na ulap at kumikislap na kidlat ay tila papalapit na ang katapusan ng mundo. Sa himpapawid, itinaas ni Leo ang kanyang mga kamay sa langit at sumigaw, "Sa pangalan ni Leo Sainsbury, binibigyan kita ng banal na parusa. Kidlat ng pagkawasak. Dumagundong." Hindi mabilang na kumikislap na kidlat ang natipon at bumuo ng malaking presyon ng enerhiya. Biglang, tulad ng isang kidlat na kanyen sa kalangitan, ito ay tumama kay Philip na sumugod mula sa lupa. Ito ay isang napakalaking haligi ng kidlat, na tila isang banal na parusa mula sa langit. Nawalan ng kulay ang mundo. Si Philip ay sumugod sa langit ngunit biglang tumigil. Tumangala siya sa kidlat na parusa, at ang kanyang mga mata ay napuno ng larawan ng kidlat na haligi ng pagkawasak. Sa sandaling iyon, tumunog ang mga alarma sa kanyang isipan. Napabuntong hininga siya dahil sa matinding presyon ng kamatayan. Halos agad-agad, sumisikat ang apoy na aura sa katawan ni Philip. Isang malaking daang metrong anino ng Chimera ang biglang lumitaw mula sa kanyang likuran. Nang lumitaw ang anino na ito ay parang pinuno ng langit at lupa na may makaharing aura na sinasamba ng lahat ng mga hayop. Nakatayo si Philip sa ulo ng malaking apoy na Chimera. Halos kasabay nito, ang platinum na espada ng paghahari sa kalangitan ay kumikinang ng maliwanag. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kapangyarihan ng mga alituntunin mula sa 5 hiyas ng mga pinagmumula ng pagiging hari ay nakipagtagpo sa isa sa mga gintong hiyas. Samantala, ang espada ng pagkahari ay dumaan din sa pagbabago sa pag-ikot ng pagkahari. Mabilis na nabuo ang isang layer ng golden armor sa ibabaw ng nagninangas na Chimera. Halos sa sandaling malapit na ang parusang kidlat, ang apoy na Chimera ay natatakpan ng pinakamalakas na gintong baluti. Pagkatapos, umalangaw sa buong kalangitan ang isang nakadurog na dagandong. Nakasuot ng gintong baluti, ang Flame Chimera ay humarap sa parusang kidlat. Habang naghagis ng suntok si Philip sa langit, nagsaboy din ng apoy ang Chimera mula sa bibig nito. Ang apoy na iyon ay sapat na upang masunog ang kalangitan. Naramdaman din ng mga tao sa sagradong lungsod sa ibaba ang nakakapasong apoy. Ang mga lawa sa sagradong lungsod ay agad na natuyo at sumanggaw at naging singaw ng tubig. Ang buong lungsod ay napuno ng puting tubig na ambon. Sa kalangitan, ang malaking sinag ng apoy ay bumangga sa parusang kidlat. Boom! Ang nakakatakot na presyo ng enerhiya ay dumaan sa lugar. Kabanata 2546. Nagsimulang gumuho ang kawalan. Ang nakakatakot na presyo ng enerhiya ay sapat na upang sirain ang anumang lungsod. Kahit na ang mga satellite sa kalawakan na malapit na sinusubaybayan ang sitwasyon ay hindi nang ahas na lumapit sa malaking bagyo ng enerhiya. Sa Battle Command Room ng Octagon, ang data na ipinakita ng mga sopistikadong instrumento ay nalampasan din ang kanilang kahulugan ng mga Diyos. Masyadong malakas. 2 Diyos ang nag-aaway sa sagradong lungsod. Sa itaas ng silangang dagat ng kanluraning daigdig, ang 2 pang hindi magapi na hari sa kaharian ng kabilang baybayin ay nag-aaway din. Ang labanan doon ay napakasama. Ang isang walang ingat na hakbang ay sapat na upang sirain ang isang bansa at isang kontinente. Bumalik sa Hall of Evil. Pagkatapos ng pagkubkob, ang labanan dito sa wakas ay natapos na. Halos madurog ang katawan ni Votico nang bumagsak ito sa lupa. Sa langit, ang espada ng paghahari na pag-aari niya ay binasag ng iba pang 6 na Diyos hanggang sa punto ng pagkawatak-watek. Ang sakuna na dulot ng pagkakawatak-watek ng isang espada ng paghahari ay hindi maisip. Nangangahulugan ito na ang kakilakilabot na enerhiya na nilalaman ng pinagmulan ng paghahari ay nawala ang sisidlan nito at ganap na sesabog. Nakahiga si Votico sa lupa, at ang Evil God Spear sa kanyang kamay ay nabasag din sa ilang piraso. Tumitig siya sa langit at patuloy na umuubo ng dugo. Puno rin ng mga sugat ang kanyang katawan, at halos malaglag ang kanilang mga paa sa kanyang katawan. Kabog, kabog, kabog. Lumapit ang mga yabag. Malamig na tumingin si Fennel kay Votico at sinabing, "Votico, ito na ang katapusan mo."
Isang malungkot na tawa ang pinakawalan ni Vateco, at ang sigla sa kanyang mga mata ay nagsimulang mawala. Tinitigan niya si Fennel at mahinang sinabi, Apollo, napakalakas mo, pero sayang. Hindi naman masisira ang Hall of Evil ko ng ganun-ganun lang. Sa hinaharap, may maghihiganti sa iyo sa pangalan ng aking Hall of Evil. Walang pakialam na tumingin si Fennel kay Vateco at sinabing, maghihintay ako. Sa sinabi nito, tuluyan ng pumikit si Vateco. Si Vateco, isang henerasyon ng mga Diyos, ay bumagsak at naging bahagi ng 12 Diyos ng kasaysayan ng kanluran. Mula sa sandaling ito, ang Western Underworld ay sasailalim sa isang kumpletong pagbabago. Ang 12 Diyos ay nabawasan sa 11. Hindi mabilang na mga puwersa ang magsisimulang makipagkompetensya para sa bakanting upuan. Sa sandaling bumagsak ang Vateco, alam ito ng lahat ng mga powerhouse sa Underworld ng West. Iyon ay dahil biglang lumitaw sa kalangitan ang 11 Swords of Kingship na nakapalibot sa isang multo ng isang malaking kidlat na espada ng Kingship kabilang sa 11. Nakapaligid ng mga espada ng pagkahari, ang isa na pag-aari ng Evil God na si Vateco ay nagkapira-piraso at nawala. Ito ay isang palatandaan na ang isang Diyos ay nahulog. Sa isang iglap, yumanig ang Underworld ng kanluran. Hindi makapaniwala ang lahat na ganoon na lamang ang pagkahulog ni Vateco. Gayunpaman, mas maraming tao ang nagsimulang lumipat. Tumingin si Fennel sa direksyon ng Mount Olympus at sinabi sa 5 Diyos sa paligid niya, lahat, may aasikasuhin pa ako, kaya aalis na ako. Sa sinabi nito, mabilis na sumugod si Fennel sa kagubatan ng bundok sa buong bilis sa direksyon ng sagradong lungsod. Bumalik sa tabi ni Philip. Ang nagngangalit na enerhiyang bagyo sa kalangitan ay huminahon sa sandaling ito. Nawasak ang kalahati ng Flame Chimera na nakasuot ng golden armor. Gayunpaman, hindi rin maganda ang kalagayan ni Leo. Ang kanyang pilak na buhok ay magulo, at kalahati ng kanyang katawan ay pinaso na itim. Kabanata 2547. Nagpapadyak si Leo sa himpapawid, puno ng galit ang mukha at mga mata. Kasuklam-suklam. Ang isang bagong promote na Diyos ay talagang may lakas upang labanan siya. Nakakapuot talaga ang Moldite na Easterner na ito. Patuloy na inaayos ni Leo ang enerhiya sa kanyang katawan. Kasabay nito, naglabas siya ng isang bote ng asensya ng buhay at nilingan iyon para makabawi sa kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, ang kalahati ng katawan ni Leo na itim ay pinasigla ng asensya ng buhay at nagsimulang dumami ng mabilis. Ang mga selula ay naging napaka-aktibo. Lalong lumakas din ang aura ni Leo kaysa kanina. Pagkatapos ng laban, kalahati ng Flame Chimera armor ni Philip ay nabasag. Gayunpaman, sa tulong ng mga pinagmumula ng pagkahari ni Philip, ang bahagi ng kanyang katawan ay dahan-daang gumaling at naging isang umaatungal na apoy na chimera sa gintong baluti muli. Ito ay isang pagsasanib ng dalawahang katangian. With a frozen smile on his face, Leo said, dual attributes, very good. Napakalakas mo. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat. Biglang umungal si Leo at naglunsad ng hindi pa nagagawang pag-atake kay Philip. Ang kalangitan ay napuno ng lakas ng kidlat, at isang malakas na bagyo ang patuloy na umaatake kay Philip na parang nagyayelong talam. Si Leo ay mayroon ding dalawahang katangian. Doktrina ng kidlat at doktrina ng bagyo. Sa ilalim ng nagngangalit na opens iba na panggigipit, hindi napigilan ni Philip ang pag-atres. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaharian ay hindi matatag, at ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay kulang. Sa pagharap kay Leo, ang magiging punong Diyos na may dalawahang katangian, siya ay tila walang karanasan at nakalaan. Boom! Itinaas ni Leo ang kanyang kamay at naglunsad ng isang kidlat na pag-atake ng bagyo kay Philip, na napaatras. Ang mga lambat na kidlat at nagngangalit sa mga bagyo ay sapat na upang mapunit ang sinumang Diyos at masira pa ang isang modernong lungsod. Nipaurong si Philip, at nanlamig ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang labanan ang lahat. Sa desperasyon, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sumigaw sa langit, sword. Buzz! Biglang narinig ang hagong ng mga espada. Sa isang iglap, ang mga espada sa mga kamay at sa likod ng mga disipulo sa sagradong lungsod sa ibaba ay umangat sa langit sa sandaling ito. Lumipad sila sa kanang kamay ni Philip sa mga kulay pilak na guhit ng liwanag. Sa sandaling iyon, ang kalangitan ay napuno ng kulay pilak na mga ilaw ng espada, na dahan-daang nakipag-ugnay sa isang malaking espada ng kabalyero at nagalit kay Leo. Sa sandaling ito, sa ginintoang palasyo sa likod ng ginintoang trono, mayroong isang espada ng paghahari na may ginintoang hilt na nakatali sa Western Dragon. Ang talim ng espada ay itim at kumikinang sa itim na kinang. Nang maramdaman ng espada ito ang kapangyarihan ng mga pagsubok ng espada sa kalangitan, bigla itong lumipad mula sa likod ng trono at tumama sa kristal na simboryo ng gintong palasyo. Sa isang iglap, lumipad ito sa kanang kamay ni Philip na may madilim na gintong bahid ng liwanag.
Nakatagilid na tumingin si Philip sa itim na gintong espada sa kanyang kamay, at isang malabong ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Anong magandang espada? Ang espadang ito ay naglalaman ng malaking presyo ng enerhiya. Isang Diyos lamang ang maaaring humawak nito. Sa himpapawid, ang malaking espada na nabuo ng daan-daang Silvery Night Sword ay bumagsak kay Leo na may galit na nangangalit na presyo ng enerhiya na sapat na upang durugin ang bahaging ito ng mundo. Biglang umatras si Leo habang itinaas ang kanyang kamay at bumuo ng isang kalasag ng kidlat upang labanan ang napakalaking kapangyarihan ng espada. Klang! Ang malaking espada ay tumama sa asul-puting kalasag ng kidlat na may putok ng kulay pilak na liwanag. Kabanata 2548. Biglang nagbanggaan ang dalawang partido, at kumalat ang isang malaking bagyo ng enerhiya. Boom! Ang langit ay natakpan sa ilalim ng nagngangalit na enerhiya na ito, at ang mundo ay yumanig. Nakakakilabot, parang doomsday. Ang kawalan ay nagsimulang gumuho at nawasak. Gayunpaman, napigilan ni Leo ang nakakatakot na suntok. Bagamat nabasag ang asul-puting kalasag ng kidlat sa kanyang kamay, naputol din ang malaking espada na nabuo ng daan-daang Night Sword. Sa kabilang banda, madaling na-defuse ni Philip ang atake ni Leo gamit ang espada sa kanyang kamay. Ang sagradong espada. Nang makita ni Leo ang espada sa kamay ni Philip, siya ay natigilan at galit na galit. Damn it! Ibalik ang sagradong espada. Galit na umuungol si Leo. Bigla siyang nakaisip ng isang alamat. Ang sagradong espada ay ang sagisag ng hustisya sa kanluran. Ang sabi-sabi ay ang sino mang maaaring humawak ng sagradong espada ay magtatapos bilang Panginoon ng kanluraning mundo. Sa loob ng 700 taon, walang sino mang nakahawak ng sagradong espadang ito. Kahit ang kanyang ama, ang punong Diyos na si Zeus ay hindi magagamit ang espadang ito at maaari lamang itong manatili sa likod ng trono magpakailanman. Gayunpaman, ngayon, isang taga-silangan ang nagtagumpay sa paghawak ng sagradong espada. Ito ay kumikinang sa ilalim ng kanyang pagpapasigla. Ito ay ganap na imposible. Bakit dapat iyuko ng sagradong espada ang katapatan nito sa isang lalaking istem? Walang pakialam si Philip. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Leo sa mga sandaling ito. Tiningnan niya ang sagradong espada sa kanyang kamay at sinabi, nagkataon na kulang ako ng angkop na sandata. Ang tibak na ito ay magiging akin, kung gayon. Nagpapasalamat ako sa sagradong lungsod para sa regalo. F***sake, sino ang nagsabi na ito ay isang regalo para sa iyo? Ibalik ang sagradong espada. Galit na galit si Leo at naglunsad ng nakakasilaw na pag-atake kay Philip. Sa isang iglap, nag-away muli ang dalawa, at tila baguguho ang langit. Habang hawak ang sagradong espada, gumamit si Philip ng tatlong katangiang kapangyarihan. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay tila bumuti rin habang siya ay lumalaban. Hindi nagtagal, lumaban siya ng kapantay ni Leo. Napansin din ni Leo na nagiging mature at agresibo ang mga atake ng kabilang partido. Bigla niyang napagtanto na ginagamit siya ng kabilang partido para magsanay. Damn it! Kasuklam-suklam na Easterner, ginagamit mo talaga ako para mabuti ang iyong karanasan sa pakikipaglaban. Napaungol si Leo sa galit. Klang! Si Philip ay naglaslas, at ang kabilang partido ay naglunsad ng isang kalasag ng kidlat upang labanan. Nagkaharap ang dalawa na may nagagalit na presyo ng enerhiya sa kanilang paligid. Haha! Paano kung ako nga? Muli, sigaw ni Philip at nahulog sa hilig ng labanan. Naglaban sila ni Leo mula sa langit hanggang sa lupa, mula sa lupa hanggang sa bangin, at mula sa bangin hanggang sa malapit na tuyong lawa. Sa takbo ng laban, lalong nakaramdam ng pagod si Leo. Gayunpaman, ang kabilang partido ay buhay pa rin at sumipa. Lalo siyang naging mabangis. Ang kaharian ng kabilang partido ay patuloy na lumalaki. Hindi. Ito ay ganap na imposible. Ang kabilang partido ba ay pupunta sa susunod na antas? Ang kaharian ng mga Diyos ay nahahati sa 3 antas. Ang unang antas ay ang bagong na-promote, na katumbas ng hari ng mga alagad sa ika-4 na sona sa likod ng pinto. Ang ikalawang antas ay tumutugma sa hari ng mga disipulo sa ika-5 sona. Ang ikatlong antas ay tumutugma sa hari ng mga disipulo sa ika-6 na sona. Kapag nalampasan na ang ikatlong antas ng kaharian ng Diyos, maaabot ng isa ang kaharian ng punong Diyos. Ang kaharian ng punong Diyos ay nahahati din sa 3 antas. Ang unang antas ay tumutugma sa hari ng mga disipulo sa ika-7 sona. Ang ikalawang antas ay tumutugma sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ang ikatlong antas ay tumutugma sa kaharian ng kabilang baybayin. Ang isa ay magiging isang hindi magapi na powerhouse na nakatayo sa tuktok ng mundong ito. Kabanata 2549. Ang 3 antas ng Diyos at punong Diyos ay maaaring mukhang simple, ngunit ang bawat antas ay isang hindi malulutas na bangin. Ang kanilang mga tagumpay at pag-unlad ay umasa sa mga pagkakataon.
Ang tatlong antas ng punong Diyos ay hindi isang bagay na madaling malaman ng mga normal na tao. Maraming tao ang natigil sa unang antas ng punong Diyos, hindi makalusot sa ikalawang antas o maabot ang kalahating hakbang ng kabilang baybayin. Ang pag-abot sa kalahating hakbang ng kabilang baybayin ay nangyayari ng pagsang-ayon ng langit at lupa. Samantala, ang isang tao sa kaharian ng kabilang baybayin ay maaaring magkaroon ng insight sa lahat ng mga tuntunin ng mundo, may nakitang sanhi at epekto sa likod ng pinto, at maging powerhouse sa tuktok ng mundong ito. Kapag ang kaharian ng kabilang baybayin ay nalampasan, ang isang kaharian na hindi pa naitala sa kasaysayan ng mundong ito ay maaaring maabot, isang propeta. Walang nangahas na mangarap o humakbang sa kaharian ng propeta dahil ito ay isang mystical realm na walang matagumpay na natapakan. Hindi mabilang na mga nauna ang humabol dito, at ang pagpapatuloy ng God Creation Project ay para lamang sa kaharian ng propeta. Ayon sa umiiral na mga talaan at mga pagsisikap ng hindi mabilang na mga nauna, pagkatapos maabot ang kaharian ng propeta, maaaring magtagumpay ng isang tao ang buhay at kamatayan at makamit ang pagpapatuloy ng buhay sa doktrina ng sansinukob. Sa madaling salita, ang kamalayan ay maaaring ipagpatuloy sa ibang sisidlan, na medyo katulad ng mystical na pag-aari, sa kanilang mga akdang pampanitikan. Gayunpaman, ang konsepto ay hindi sumunod sa tradisyonal na kahulugan. Ang sisidlan ay maaaring kahit ano. Kasabay nito, ang pagiging nasa kaharian ng propeta ay maaaring ganap na maalis ang mga tanikala ng ikalawang sibilisasyon at makapasok sa sistema ng ikatlong sibilisasyon. Makukuha ng isa ang susi upang malampasan ang ikatlong sibilisasyon at makamit ang ikaapat na sibilisasyon. Ito ay isang hindi mabilang na sistema ng sibilisasyon na hindi pa naririnig ng lipunan ng tao. Sa pandaigdigang saklaw, ang kaharian sa likod ng tatlong pinto, ang mga ganid na hayop na iyon, at ang sistema ng sibilisasyon sa likod ng pinto na nasulyapan ni Roger Clark noon ay ang rurok sa ikalawang sibilisasyon. Ang sistema ng sibilisasyon sa likod ng pintuan ng pamilya Clark ay umabot pa sa ikatlong sibilisasyon. Kapag ang Stargate ay nasira at ang mga nilalang sa kabilang panig ay natuklasan ang mundong ito, tanging pagkawasak ang naghihintay sa mundong ito. Galit na pinandilatan ni Leo si Philip na mas agresibong lumaban. Umungol siya. Ikaw na kasuklam-suklam na taga-silangan, ibalik ang sagradong espada na kabilang sa aming pamilya Sainsbury. Kung hindi, papatayin kita dito. Kalmado si Philip nang mas comfortable siya sa espada sa kanyang kamay. He said provocative, nakuha ko ito sa kakayahan ko. Bakit ko ito ibabalik? Halika at kunin mo kung kaya mo. Damn you. Si Leo ay umungal sa galit, itinulak ang kanyang lakas sa sukdulan, at inilunsad ang pinakamalakas na pag-atake kay Philip. Nasa ikalawang antas na ng mga Diyos si Leo. Malapit na niyang maabot ang ikatlong antas. Sa normal na mga pangyayari, magiging walang hirap ang pakikitungo sa isang bagong Diyos na tulad ni Philip na kakapasok lang sa kaharian ng mga Diyos. Gayunpaman, sa pamamagitan ng labanan ngayon, naunawaan ni Leo na ang potensyal ng kabilang partido ay masyadong malaki. Mayroon siyang 5 pinagmumulan ng pagiging hari, at ang 3 katangian na ipinakita niya ngayon ay lahat ng antas ng 5S. Alam ni Leo na nakilala niya ang kanyang kapareha. Hindi. Sa sandaling lumaki na ang taong ito, ang buong mundo ng underworld ng kanluran at ang mga Diyos ay makakatagpo ng isang hindi pa nagagawang kalaban. Dumagundong. Sa langit, muling sumiklab ang isa pang nakakapigil sa pusong labanan. Nang umabot sa sukdulan ng labanan ng dalawa, isang pulang figure ay mula sa malayo ang sumugod sa lugar ng labanan sa isang pulang daloy ng liwanag. Boom! Isang suntok ang nagpalipad kay Leo. Kabanata 2550. Agad na bumagsak ang kalasag ng kidlat sa harap ni Leo. Dumating na si Fennel. Tumabi siya kay Philip at sinabing, napatay si Votoco. Ito ay hindi isang lugar upang manatili ng matagal. Hayaan mo akong makita sa kanya saglit. Dapat mauna ka. Kumunat ang noo ni Philip, medyo nag-aatubili na tapusin ang laban. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, okay. Magkita tayo sa manor. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Philip at aalis na sana. Gusto rin niyang dalhin ang sagradong espada. Gayunpaman, habang papaalis siya sa hangganan ng sagradong lungsod, isang patong ng asul na kidlat na hadlang ang bomb alot sa buong lungsod. Kasabay nito, ang espada na nasa kamay ni Philip ay umugang ng malakas na parang may isang uri ng paghihigpit na pumipigil sa pag-alis nito sa sagradong lungsod. Mula sa malayo, pinanood ni Leo ang eksenang ito, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at natatawang sinabing, mga kasuklam-suklam na silangan. Ang sagradong espada ay kabilang sa sagradong lungsod, at ang misyon nito ay namamalagi dito. Hanggat ang mga masasamang nilalang sa ilalim ng lupa ng sagradong lungsod ay hindi nalilipol para sa kabutihan, ang Tayback ay hindi aalis sa sagradong lungsod. Huwag kang mangarap na kunin ito.
Kumunot ang noo ni Philip, sinulyapan ang sagradong espada sa kanyang kamay, at walang magawang sinabi, ihahatid na kita sa susunod. Sa sinabi nito, inihagis niya ang espada sa hangin. Tumunog ang espada at kusang lumipad pabalik sa gintong palasyo. Nakatayo ito sa orihinal nitong posisyon at unti-unting nawala ang dati nitong kinampati na rin ang energy pressure. Sa sandaling bumalik ang espada sa kinalalagyan nito, ang hindi mabilang na mga pares ng Escarlata na mata na tila pag-aari ng mga mabangis na hayop na nakatago sa mga anino ay biglang tumahimik. Nagpatira pa sila sa lupa sa malalaking madilim na kuweba sa ilalim ng sagradong lungsod. Sa dulong hilaga, sa kabundukan ng kagubatan, mayroong isang malaking sinaunang palasyo na mukhang sira-sira. Ang mga sinaunang Diyos sa kanluran na may mga ulo ng tao at katawan ng ahas ay nakaukit sa magkabilang panig ng mga pintuan ng palasyo. Mayroon silang mga lampara na bato sa kanilang mga dibdib na nagninanga sa nakakatakot na apoy sa sandaling ito. Ang maluwang na pintong bato na ito ay parang naghahati na linya sa pagitan ng kadiliman at liwanag. May liwanag sa harap ng pinto at ganap na dilim sa likod ng pinto. Ang kadiliman ay walang katapusan at malalim na may masamang aura. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa buong sinaunang sirang palasyo ang isang dagandong na nakakasakit ng kaluluwa tulad ng isang sinaunang halimaw. Nayanig ang palasyo, at maraming malalaking bato ang nahulog dahil sa dagandong na ito. Nagkalat ang lahat ng mga ibon at hayop sa kagubatan ng bundok. Boom! Isang malaking pula at itim na kuko na puno ng masamang aura ang sinubukang buksan ang madilim na pintong bato. Gayunpaman, sa sandaling mahawakan nito ang ilaw sa labas ng pintong bato, ang malaking kuko ay tila nasunog. Puting usok na umaalingaw-ngaw sa hangin na may sizzling sound. Dagandong. Umalingaw-ngaw ang tuloy-tuloy na ungol sa buong bundok. Pagkatapos, isang malalim na boses ang nagmula sa palasyo. Damn Sacred City, Damn Sacred Sword, Damn Zeus. Narinig ang mahinang boses na ito bago dahan-daang muling tumahimik ang lugar. Sa gilid na ito, nilisan ni Philip ang sagradong lungsod. Sandaling nag-away sina Fennel at Leo bago nakahanap din ng pagkakataon ng una na makaalis sa sagradong lungsod. Lumipad si Leo sa itaas ng sagradong lungsod at tumingin sa papaalis na likod. Gusto niyang humabol, ngunit kailangan din niyang pangalagaan ang mga tao sa sagradong lungsod sa ibaba. Dito, dahil halos umalis na ang sagradong espada sa gintong palasyo kanina, ramdam ni Leo ang galit ng mga bagay na iyon sa ibaba ng sagradong lungsod. Kinailangan niyang suriin ng personal ang mga bagay-bagay. Damn it, hindi kita bibitawan. Sa panig na ito, ang labanan sa pagitan nina Roger at Zeus ay papalapit na rin sa pagtatapos. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.